Sige, magpatuloy ka sa pagsasayaw sa kanya, Mateo. Ito na ang huling gabi na akala mo ay ikaw pa ang may kontrol sa lahat. Inihanda ni Amara ang hapunan para sa kanilang anibersaryo ng kasal. Sa huling pagkakataon na naniwala siyang naalala pa ni Mateo ang pangako nito 10 taon na ang nakalipas. Habang ang buong Metro Manila ay nakakagulo para sa finals ng PBA, siya ay nakikipagtagay sa isang VIP party, katabi si Katrina. Ang babaeng pilit na hindi nakikita ng lahat. Isang litrato, isang resibo, at isang malupit na mensahe ang sapat na para gawing desisyon. Ang sakit na nararamdaman ni Amara. Sa gabing iyon, hindi siya lalabas ng bahay para ipaglaban ang isang asawa, kundi para kumpirmahin kung gaano kalaki ang kasinungalingang bumubuhay dito. Inilagay ni Amara ang pangalawang kopita sa mesa ng 8:17 ng gabi, sa eksaktong lugar kung saan gustong umupo ni Mateo nung nakpapanggap pa itong may oras para maghapunan sa bahay. Ang penthouse sa Makati ay masyadong maliwanag para sa isang babaeng nag-iisa, na may maputing kandila, mga bulaklak, mga porselanang plato, at isang bote, ngang alak na nakatago regalo ngang kanyang ama noong unang anibersaryo, ngang kanilang kasal. Sa labas, ang buong siyudad ay humihinga ngang basketball. Mula sa mga katabing gusali ay may mga sigawan, busina, malalakas na telebisyon, mga boses na nagtatalo sa lineup at pangako ngang panalo. Sa loob ngang sala, iba ang bigat ng katahimikan. Hinaplos ni Amara ang malalim na berdeng tela ng bestida na minsan nang pinuri ni Mateo sa isang malayong gabi, at tiningnan ang kanyang cellphone sa ika-10 pagkakataon. Nang sa wakas ay tumawag ito, sinagot niya bago pa man ang pangalawang ring. "Pauwi ka na ba?" Tanong niya. Hindi hinahayaang manginig ang pag-asa sa kanyang boses. Sa kabilang linya, bumuntong hininga si Mateo na parabang isa siyang problemang nakamarka sa kanyang agenda. "Naipit pa ako sa isang meeting, Amara. Huwag mo na akong hintayin gising." Nakarinig siya nga mga tawanan. Isang malakas na palakpakan. Isang boses ng babae sa likod na binabanggit ang pangalan niya. "Meeting kasama ang cheering squad?" Tanong niya. Natahimik si Mateo ang isang segundo. Saka sumagot ng walang gana. "TV lang iyon sa kabilang kwarto. Huwag ka nang magsimula ngang drama ngayon." Pumasok ang salitang drama sa sala bago pa man ibaba ni Mateo ang tawag. Nanatiling hindi gumagalaw si Amara. Hawak ang telepono sa kanyang tainga, habang patuloy itong nagsasalita sa tono ng isang lalaking sanay na sinusunod. "Nagpadala ako ng mga bulaklak. I-enjoy mo ang gabi at manood ka na laro. Magpahinga ka. Bukas tayo mag-usap." Tumingin siya sa mesa, na nakahanda para sa dalawa. Ang ulam na nakatakip pa. Ang serbilyetang maingat na tiniklop ng walang kabuluhan. 10 taon na tayo ngayon, Mateo, sabi niya. At mayroong higit na pagod kaysa akusasyon sa pangungusap na iyon. Humalahak ito ng maikli. Walang pasensya. "Alam ko kung anong araw ngayon. Kaya nga sinusubukan kong isara ang isang mahalagang deal para sa atin." Ang huling salita ay parang napakasinungaling. Atin na parabang mayroon pang atin sa pagitan ngang kanyang agenda at ng paghihintay nito. Bago pa makasagot si Amara, isang boses ngang babae ang tumawid sa tawak masaya at malapit. Halos nakadikit sa tainga nito. "Mateo, halika na. Magsisimula na ang second half." Napapikit si Amara. Tinakpan ni Mateo ang tunok kamit ang kamay. "Pero huli na. Tatawag ako mamaya," sabi nito. "Huwag kang gagawa nga anumang ikahihiya ko." Naputol ang tawag at ang sala ay parang naging mas malaki, mas malamig, mas walang laman. Dumating ang nga bulaklak ng 8:40. Dalangang isang delivery boy na hindi alam na pasan niya ang isang insultong nakabalot sa mamahaling papel. Mga puting rosas, maganda, perpekto, at walang kaluluwa. Ang card ay nagsasabi lamang, "With Carino, Mateo." Binasa ito ni Amara ng 2 beses. Umaasang makakahanap ng nakatagong alaala sa pagitan ng 3 salitang iyon. Walang pag-ibig, walang 10 taon, walang paumanhin. Humingi ng digital signature ang delivery boy, at habang kinukumpirma niya ang pagtanggap, isang notifikasyon ang lumabas sa tablet ng bahay na nakasing sa family email na halos hindi niya binubuksan. Official receipt emitted. Alcantara Group, Department of Institutional Relations. Naramdaman ni Amara ang panlalamig sa kanyang batok.
Ang mabulaklak na ipinadala sa asawa sa kanilang anibersaryo ay binayaran ng kumpanya. Hindi ng lalaki. Hindi ng asawa kundi ng istrukturang sumusuporta sa kanya. Binuksan niya ang dokumento ng may kahinahunan. Na para bang naunawaan ng kanyang katawan bago pa man ng kanyang puso na ang gabing iyon ay nangangailangan ng katumpakan. Sa remark section, mayroong isang deskripsyon na halos nakakanisulto. Institutional courtesy. Humalahak si Amara ng mahina. Walang saya. Courtesy. 10 taon ng kasal na naging isang justifiable expense. Sa sandaling iyon lumitaw ang unang pos. Isa sa mga asawa ng isang direktor. Marahil ay nagambala o sadyang malupit. Ay naktak kay Mateo sa isang maikling video na kinunan sa isang event suite ng isang hotel sa BGC. Ang ilaw mula sa screen ng cellphone ay nagliwanag sa mukha ni Amara habang ang malakas na musika, masigawan para sa finals, at kalansing ng makopita ay pumapasok sa kanyang sala. Naroon si Mateo. Hindi sa isang meeting. Hindi sa isang katabing kwarto na may malakas na telebisyon. Nakasuot siya ng dress suit na bukas ang kwelyo. Tumatawa sa paraang hindi na niya ginagawa sa bahay sa loob ng maraming buwan. Habang ang kamay niya ay nasa baywang ni Katrina Moran. Si Katrina ay nakasuot ng isang hapit na pulang bestida. Nakalugay ang buhok. May ngitingang isang taong alam kung nasaan ang kamera. Ang caption sa video ay, PBA Finals. Kasama ang nga tunay na marunong manalo. Pinanot ito ni Amara ng isang beses. Pagkatapos, ay isa pa. Sa pangatlo, narinig niya ang boses ni Mateo na itinataas ang kanyang kopita sa mga lalaking pumapalakpak sa kanyang tapang, sa kanyang katapangan, sa kanyang pamumuno. May mga babaeng alam kung paano tumayo sa tabi ng isang lalaki sa mahahalagang sandali. Sabi nito, at isinandal ni Katrina ang kanyang ulo sa balikat nito. Na parabang ang pangungusap na iyon ay inensayo para saktan ang isang taong wala doon. Hindi pa umiyak si Amara, hindi pa. Nagsimulang mag-vibrate ang cellphone bago pa matapos ang video. Una, mamensahe mula sa makakilalang nagpapanggap na nag-alala. Pagkatapos, isang tawag mula kay Victoria Alcantara, ina ni Mateo, na ang boses ay laging may kasamang tradisyon, sisi, at mamahaling pabango. Sinagot ito ni Amara nang walang sinasabi. Hija, por favor, huwag kang gagawa ng iskandalo. Sabi ni Victoria nang hindi man lang nagtanong kung kamusta siya. Alam mo kung gaano kahilig ang media na sirain ang isang respetadong pamilya. Si Mateo ay padalos-dalos. Si Katrina ay isang abala. Pero ikaw ang asawa. Ang asawa ang nagpapatatak ng tahanan. Tumingin si Amara sa kanilang wedding portrait sa aparador. Sa litrato, nakangiti si Mateo na parang isang lalaking plofensi. Nakita niyo po ba ang video? Tanong niya. Bumuntong hininga si Victoria. Inis na kailangan niyang harapin ang sakit ng iba. Lahat ay nakakita. Krida. Kaya nga kailangan mong maging matalino. Sumagot si Amara. Matalino. O masunurin. Nakaroon na. Katahimikan. Sa kabilang linya, tumigas ang giboses ni Victoria. Huwag mong gipagikamali ang gidignidad sa pride. Kung gigagawing mo itong gizang gigiera, ikaw ang gimatatalo. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, may naramdaman si Amara na mas mainit kaysa sa kalungkutan. Hindi ito purong galit. Ito ay kalinawan. Ang pamilya niya ay walang pakialam kung siya ay napahiya. Ang gusto nilang malaman ay kung magiging kapaki-pakinabang pa ba siya kung mananahimik. Nag-text si Katrina na 9:12. Hindi tumawak. Hindi humingi ng paumanhin. Hindi nagpanggap na nahihiya. Nagpadala siya ng litrato ni Mateo. Nakatalikot na nakatingin sa malaking screen ng finals. Habang ang kamay niya ay nakapatong sa braso nito. Parang isang pirma ng pag-ari. Sa ilalim, isang maikling pangungusap. Sabi niya hindi ka mahilig sa basketball o sa mga party. Siguro kaya mas pinili niyang sumama sa akin. Binasa ni Amara ang mensahe habang nakaupo sa harap ng mesang may nakahandang pagkain. Nagsisimula ng lumamig ang sarsa. Umuunti ang kandila. Nananatiling sarado ang alak. Wala siyang isinagot. Inaasahan ni Katrina ang sigaw. Banta. Pakiusap. O talo ng katahimikan. Nakatanggap lamang siyang 2 asul na checkmark. Ibinaba ni Amara ang cellphone sa mesa at dahan-dahang hinubat ang kanyang singsing.
Hindi bilang isang taong sumusuko sa kasal, kundi bilang isang taong kailangang maramdaman ang sariling kamay na malaya para pumirma ng isang bagay. Gumawa nga maliit na tunok ang singsing nang tumama ito sa porselana. Masyadong maliit para sa 10 taon. Tumayo siya. Tinawid ang pasilyo. At pumasok sa opisina na dating sa kanyang ama noong bumibisita pa ito sa penthouse. Dun? Sa isang drawer na hindi kailanman binuksan ni Mateo dahil tinatawag niya itong mas sentimental na bagayng pamilya mo, mayroong isang selyadong brown na sobre na may pangalan ni Amara na nakasulat gamit ang kamay. Ang sulat kamay ni Arturo Sandoval, ama ni Amara, ay may kapangyarihan pa ring magpahirap sa kanyang pahinga. Ilang buwan pa lang itong pumanaw matapos ang isang maikling karamdaman na itinuring ni Mateo bilang isang abala sa kanyang schedule. Noon, naging abala si Amara sa pagluluksa. Sa mga ritual. Sa mga pirmang hindi niya lubos na naunawaan. Ngayon, sa harap ng sobrang iyon, ang masalita ng kanyang ama ay tila naghintay ng tamang sandali. Sa loop ay may isang sulat, mga kopyang nga dokumento ng kumpanya, at isang mas maliit na papel na nakatupi ng hiwalay. Binuksan niya muna ang maliit na papel. Kapag ipinakamalingang lahat ang iyong katahimikan sa kahinaan, basahin mo ito. Itinakip ni Amara ang kamay sa kanyang bibig, ngunit hindi hinayaang sirain siya ng emosyon. Binasa niya ang mga pahina nang may lumalaking atensyon. Wala doong madik na kaligtasan. Walang handang pahihiganti. Walang lalaking darating para iligtas siya. Mayroong responsibilidad. Mayroong kapangyarihan. Mayroong pangalan niya na nakaunay sa isang bahagi ng Alcantara Group na hindi kailanman binanggit ni Mateo sa mausapan kung saan sinasabi niyang siya ang may-aring lahat. Kilalang kilala siyang kanyang ama. Marahil higit pa sa pagkakakilala niya sa sarili nun. Sa dulong sulat, isang pangungusap ang tumagos sa kanya. Huwag mong protektahan ang isang lalaki na ginagamit ang iyong kabutihan para sirain ang itinayo ng iba ng may pagot. Tinawagan ni Amara si Ate Lorenzo Reyes ng 9:36. Sinagot ng abogado ang tawag na parabang hinihintay na niya ito mula pa kaninang gabi. Sa likod, narinig niya ang mahinang tunog ng mapapel na inaayos. Ginang Amara, sabi nito ng may formal na respeto na masyadong formal para sa isang simpleng biyuda ng isang minor stockholder. Inaasahan ko na pong tatawag kayo ngayon. Napapikit siya sandali. Kaya nakita niyo rin pala. Hindi sinubukan ni Lorenzo na pagaanin ang sitwasyon. Nakita ko ang video. At bago iyon, nakita ko ang mga huling ulat. May dahilan ang inyong ama para mag-alala. Tumingin si Amara sa malaking screen sa sala, kung saan ipinapakita ang laro na may mga manlalarong tumatakbo sa ilalim ng mga sigawang parang galing sa ibang mundo. Binayaran ng kumpanya ang mga bulaklak, sabi niya. At marahil hindi lang ang mga bulaklak, sagot ng abogado. Ang kumpirmasyong iyon ay nakpababa pa ng isang baitang sa kanilang kasal. Hindi lang ito isang pagtataksil sa kwarto, sa party, o sa laman. Ito ay isang pagtataksil na may suot na ID, may budget, may impluensya, may corporate card, at may pangalan ng mataong tunay na naktatrabaho. Ihanda niyo ang nga dokumento, sabi ni Amara. Lahat ng kailangan para walang sinuman ang makatrato sa akin bilang isang historical na asawa. Sa kabilang linya, huminga ng malalim si Lorenzo. Nandiyan ako sa hotel sa loob kong 47 minuto. Sumagot si Amara. Gawin mong 30. Hindi siya nakmadali. Pinili niya ang bawat kilos na parang nakayos ng baluti. Nakhilamos siya. Nakretouch ng lipstick. Itinali ang isang bahagi lang kanyang buhok, at pinalitan ang kanyang sapatos ng isang pares na mataas, itim, at tahimik. Ayaw niyang magmukhang wasak. Ayaw din niyang magmukhang masaya. Gusto niyang magmukhang buo. Bago umalis, bumalik siya sa mesa, kinuha ang card mula sa mga bulaklak at inilagay sa kanyang bag kasama ang nakaprint na resibo. Dinala rin niya ang sobrang kanyang ama. Ang singsing ay naiwan sa plato ni Mateo, katabi ng malamig na hapunan. Sa pribadong elevator, ang salamin ay nakbalik ng imahengang isang babaeng halos hindi na niya makilala. Hindi na ang asawang naghihintay ng paliwanag. Hindi pa ang babaeng handang sumira ng reputasyon. Isang bagay sa pagitan ng dalawa. Sa ground floor, binati siya ng porter ng good luck para sa laro.
Hindi naunawaan na pupunta siya para manood ng ibang klasa ngang pagkatalo. Tinahak ngang itim na kotse ang makalsada ngang Maynila sa gitna ngang mga busina at watawat. Sa bawat kanto, may mga taong sumisigaw para sa kanilang team. Naisip ni Amara na marunong magdiwang ng tagumpay ang siyudad na ito, pero marunong din itong magpanggap na hindi nakikita ang maemosyonal na bangkay na nakahandusay sa maelegantang hapagkainan. Binuksan niya muli ang kanyang cellphone. Nakpost si Katrina ngang isa pang video. Sa pagkakataong ito, hinahalikan ni Mateo ang gilid ng kanyang pisngi habang kumakanta ang lahat. Ang hotel sa Begeche ay kumikinang na parang ito ang may-ari ngang gabi. Kinokontrol nga security guard ang pasukan. May mga mamahayag na malapit sa lobby at mga negosyanteng tumatawid sa marmol na sahik na nagmamadaling mapalapit sa pera at sa kamera. Bumaba si Amara sa kotse nang hindi nag-anunsyo ngang pagdating. Nakilala siyang receptionist at namutla dahil ang ma-opisyal na asawa ay laging inaasahan sa ma-family lunch, hindi sa mga party kung saan ang makrida ang sentro ngang litrato. Ginang Alcantara. Simula nito, pinutol siya ni Amara ng may malamig na kabaitan. Sandoval. Gamitin mo ang apelido ng pamilya ko ngayong gabi. Napalunok ito at binigyan siya ng daan. Mula sa bulwagan ay may malakas na sigawan. Sa malaking screen, umaatake ang team. Sa gitna ng party, itinaas ni Mateo ang kanyang nga braso. Nagdiriwang bago pa man pumasok ang bola. Napapaligiran ng nga lalaking umaasa sa kanya at ng nga babaeng nagpapanggap na humahanga kay Katrina. Nang pumasok ang bola, sumabog ang bulwagan. Niyakap ni Mateo si Katrina sa baywang. Hinila siya nito palapit, nagtatagumpay. Tapos, nakita niya si Amara sa pasukan. Sa isang segundo, ang ngiti ni Katrina ay naging mas malaki, mas malupit, na parabang sinasabing sa wakas ay kumpleto na ang manonod. Napansin lang ni Mateo ang kanyang asawa nang magbago ang tunog ng bulungan. Hindi ito katahimikan. Dahil walang sinuman sa gabi ngang finals ang tuluyang tumatahimik. Ngunit isang alon ng mabulungan ang tumawid sa bulwagan. Lumingon siya at nawala ang kulay sa kanyang mukha. Nanatili ang kamay ni Katrina sa kanyang dibdib ng masyadong matagal. Lumayo si Mateo. Isang hakbang. Inayos ang kanyang Amerikana. At lumakat patungo kay Amara na may inis na ekspresyon ng isang taong hindi kayang masorpresa sa sarili niyang entablado. Amara, nababaliw ka na ba? Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Nang sapat na mahina para subukang kontrolin ang eksena. Ngunit sapat na malakas para saktan siya. Tumingin siya sa malaking screen, pagkatapos sa kopita sa kamay nito. Pagkatapos kay Katrina. Nandito ako para panuorin ang pagtatapos ang laro. Nagtiimbagang si Mateo. Kung gayon, manut ka ng tahimik at huwag mo akong ipahiya. Bahagyang itiningala ni Amara ang kanyang ulo. Na parabang kinumpirma ngang pangungusap na iyon ang isang bagay na kailangan niyang marinig mula sa bibig nito. Akala mo pa ba ako ang makakapagbahiya sa iyo? Bago pa siya makasagot, bumukas ang elevator sa likuran. Pumasok si Ate Lorenzo Reyes sa bulwagan na may dalang madilim na leather briefcase. Kasama ang isang asistan na may dalang masalyadong dokumento. Diretso itong lumakat patungo kay Amara. Hindi pinansin si Mateo. At sinabing, Ginang Sandoval, handa na po ang mga dokumento. Humikpit ang hawak ni Mateo sa kopita. Sa wakas ay nawala ang ensayadong ngiti ni Katrina. Nakatinginan ang ilang direktor dahil nakilala nila si Lorenzo. Ang abogadong salup ng maraming taon ay kumatawan kay Arturo Sandoval sa mga negosasyong hindi pinag-usapan ng malakas. Hindi agad kinuha ni Amara ang briefcase. Hinayaan niyang manatiling nakabitin ang imahe. Para makita ng lahat ang lalaking akala ni Mateo ay nagkokontrol sa gabi, na binabalewala ngang nag-isang abogadong tunay na mahalaga. Sinubukan ni Mateo na bawin ang kontrol. Anong madokumento iyan, Amara? Huwag kang magmukhang katawa-tawa sa harap ng mga bisita ko. Lumapit siyang ay isang hakbang. Sapat na malapit para siya lang ang makarinig sa unang bahagi. Sige. Magpatuloy ka sa pagsasayaw sa kanya. Mateo, ito na ang huling gabi na akala mo ay ikaw pa ang may kontrol sa lahat. Pagkatapos, itinuon niya ang kanyang mamata kay Lorenzo at nagsalita ng may malinaw at matatak na boses. Nang walang pagmamadali. Mabuti. Hayaan natin silang magdiwang pang ang ilang minuto. Sa malaking screen. Sumisigangang tagumpay ang mga manonod. Ngunit sa buwagang, ang tunay na finals ay kasi simula pa lang. Patuloy na nagkakagulo ang buwagang na parang walang nangyari.
Ngunit nagbago ang temperatura naging sa paligid ni Amara. Ang goal sa malaking screen ay naktulak sa malalaking naka-Amerikana na magyakapan na parang matagal ng makakaibigan. Sa magababay na itaas ang makopita, sa mkhavay na tumavit, sa marmol na sak na may makabandayan na champagne, at kahit na. Hindi maalis ni Mateo ang kanyang mga mata sa madilim na briefcase sa mga kamay ni Ate Reyes. Napansin ni Amara ito ang unang tunay na lamat sa kanyang mukha sa gabing iyon. Hindi ito pagsisisi, hindi ito pagdadalamhati. Ito ay takot sa hindi pag-alam. Sanay si Mateo na kontrolin ang mausapan. Mga pulong, mga krida, mga headline, at maging ang katahimikan sa bahay. Ngunit hindi niya alam kung ano ang nasa loob ng briefcase na yon. Anong kalokohan ito? Bulong niya. Papalapit sa kanya na may pagkangiti. Para hindi mabasang mabisita ang tensyon. Hindi umatras si Amara. Ang kalokohan ay ang gawin mong isang institutional expense ang ating anibersaryo ng kasal. Kumunot ang nuniyang isang segundo. At sapat na ang segundong iyon. Para kumpirmahin niyang alam niya. Pumunta ka dito dahil lang sa mga bulaklak? Sabi niya. Sinusubukang tumawa. Hindi, Mateo. Ang mabulaklak ay nakaroon lang ng kabaitang mag-iwan ng resibo. Nanatili si Ate Reyes sa tabi ni Amara nang hindi binubuksan ang briefcase. At ang detalyang iyon ay mas nakakabagabak kay Mateo kaysa sa anumang akusasyon. Ang isang abogadong hindi nakpapaliwanag ay isang banta na masyadong elegante para balewalain. Si Katrina, na napansing nawawala na sa kanya ang atensyon, ay lumapit na may hawak na kopita at maingat na ensayadong ngiti. Amara, anong sorpresa? Kung alam ko lang na darating ka. Sana'y ipinag-reserve kita ng mas magandang pwesto. Ang pangungusap ay matamis, ngunit ang kanyang nga mata ay kumikinang na parang talim. Tiningnan siya ni Amara mula ulo hanggang paa. Nahumintong ang kalahating segundo sa kuwintas na diamante na suot ni Katrina malapit sa lig. Hindi ito bulgar. Ito ay mahal. Masyadong mahal para sa isang taong ang opisyal na posisyon. Sa pagkakaalam ni Amara, ay isang occasional image consultant sa isang proyektong hindi kailanman lumalabas sa mga ulat ng pamilya. Huwag kang mag-alala. Katrina, sagot ni Amara ng mahinahon. Hindi ako naparito para kunin ang pwesto mo. Naparito ako para alamin kung sino ang nakbayad para dito. Ang ngiti nga kabilang babae ay bahagyang nag-iba. Hinawakan ni Mateo ang braso ni Amara ng may pigil na lakas. Sa labas tayo mag-usap. Tiningnan ni Amara ang kamay niya sa kanyang braso. Nawala sa iyo ang karapatang iyan ng utusan mo akong manood ng tahimik. Ang pangungusap ay maaring sumabog sa buong bulwagan? Ngunit sinabi ito ni Amara ng mahina, na may kahinahunan, na nakpilit kay Mateo, nabitawan siya. Ilang bisita ang nakpanggap na hindi narinig? Ngunit ang kanilang mamata ay nakpapakita ng gutom sa iskandalo. Sa alta sosyedad ng Maynila, walang umaamin na gusto nila ang pagbagsak ng iba. Ngunit lahat ay marunong pumwesto para makita ito ng mas malinaw. Isang commercial director ng Alcantara Group, si Marcelo Tafares, ang lumapit ng nag-alangan, sinusubukang iligtas ang sitwasyon. Mateo, gusto ng media ng litrato mo kasama ang mga investor. Malapit nang matapos ang finals at dumating na ang grupo ni Mr. Moreira. Huminga ng malalim si Mateo, na parabang isinusuot muli ang kanyang maskara. Sige. Bigyan mo ako ng 2 minuto. Pagkatapos ay bumaling siya kay Amara at nagsalita ng pabulong. Huwag kang gagawa ng anumang makakasama sa kumpanya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Amara ang pagnanais na tumawa sa harap niya. Hindi dahil sa simpleng paghamak, kundi dahil sa kabalintunaan na marinig ang pangungusap na iyon mula sa bibig ng lalaking pinaghahalo ang mga krida, party, at corporate budget na parabang lahat ay pagari niya. Ang kumpanya. Ulit niya. O ang imahe mo. Hindi sumagot si Mateo. Si Katrina ang sumagot para sa kanya na may bahagyang pagtango. Minsan, Amara, ang hindi sumasabay sa rutin ng isang leader ay hindi naunawaan ang makinakailangang sakripisyo. Tumingin si Amara sa kopita sa kamay nito. Ang sakripisyo ay mas magandang pakinggan kapag may kasamang champagne. Inilayo ni Mateo si Amara mula sa gitna ng bulwagan at dinala siya sa isang gilid na pasilyo na napapaligiran ng madilim na kahoy ng mga panel
kung saan nakikita pa rin ang mailaw ngang malaking screen at naririnig ang mga sigawan ng mga manonood. Hindi sumama si Ate Reyes, ngunit nanatili sa dulo ang pasilyo. Nakikita at matatak, parang isang legal na bantay. Pinadaan ni Mateo ang kamay sa kanyang buhok. Inis. Hinahayaan mong maging krisis ang isang walang kwentang eksena. Inorganisa ni Katrina ang event dahil naiintindihan niya ang ganitong klaseng relasyon. Iyon lang. Nakrus ng braso si Amara. Ang salitang relasyon ay napaka-convenient ngayon. Lumapit siya gamit ang pinakamahinang boses na kaya niya. Huwag kang maging probinsyana. Tinamaan si Amara sa isang lumang paraan. Laging ginagamit ni Mateo ang pagiging sopistikado bilang sandata kapag gusto niyang iparamdam na maliit siya. Ang pagiging probinsyana ay ang pagtatago ng pagtataksil sa likod ng networking sagot niya. At ang pagiging bulgar ay ang hayaan mong mag-text ang krida mo sa asawa mo habang nakikipagtagay ka sa mga direktor. Namutla si Mateo. Nag-text siya sa iyo? Napansin ni Amara na hindi niya alam ang tungkol sa mensahe? O magaling siyang magpanggap? Sa anumang paraan. Lalong lumaki ang lamat. Bago pa mahingi ni Mateo ang cellphone, lumitaw si Katrina sa pasilyo na may ensayadong naturalidad. Okay lang ba ang lahat dito? Tanong niya. Ipinapatong ang kamay sa dibdib nito. Eksakto tulad ng sa video. Napansin ni Amara na hindi agad inalis ni Mateo ang kamay. Napansin din ito ni Katrina at ibinalik nito ang bahagingang kanyang tapang. Amara, naintindihan ko na sensitibo ang gabi para sa'yo. Pero sa totoo lang, walang gustong ipahiya ka dito. Kailangan mo lang huminga at huwag gawing trahedya ang isang social situation. Nanatiling tahimik si Amara ng ilang segundo sapat na panahon para hindi maging komportable. Si Katrina sa sarili niyang sinabi. Social situation. Ulit ni Amara. Ganyan mo pala tinatawag ang paggamit ng budget ng institutional relations para pondohan ang pagpasok mo sa bulwagang ito. Dumulas ang kamay ni Katrina mula sa dibdib ni Mateo. Wala kang alam sa sinasabi mo. Marahil wala nga. Sabi ni Amara. Pero ang abogado ko ay magaling magbasa. Sumabog si Mateo sa mahinang boses. Tama na. Hindi mo pagbabantaan ang sinuman. Humakbang si Amara. At sa unang pagkakataon sa gabing iyon, umatras si Katrina. Hindi ako nakbanta. Nagtanong ako. Kayo ang natakot dito. Ang pagbabalik sa bulwagan ay kinakalkula ni Mateo bilang isang paraan para mabuhay. Ngumiti siya. Binati ang isang investor. Niyakap ang isang dating manlalaro na inimbitahan sa party. At pumayag na magpakuhang litrato. Ngunit ang kanyang mga mata ay bumabalik kay Amara bawat ilang segundo. Si Katrina, sa kabilang banda, ay nagpasya na umatake sa ibang paraan. Umakyat siya sa isang maliit na entablado sa tabingang malaking screen. Kinuha ang mikropono mula sa host. At nagsalita ng may ningningang isang babaeng ipinagkakamali ang exposure sa tagumpay. Bago ang final buzzer. Gusto kong pasalamatan si Mateo sa pagtitiwala sa akin na iorganisa ang isang gabing. Napakahalaga para sa Alcantara Group. Ang mga event na tulad nito ay nagpapakita na ang isang brand ay hindi lamang nabubuhay sa mga numero, kundi sa presensya, tapang, at passion. Ilan ang pumalakpak? Ang iba ay tumingin kay Amara. Ang salitang brand ay kakaiba. Sa kanyang pandinig, lumapit ng kaunti si Ate Reyes at inabutan siya ngang isang nakatuping papel. Binuksan ito ni Amara ng walang pagmamadali. Ito ay isang paunang listahan diskreto. Walang pinal na akusasyon. Mga deskripsyon lamang, mga petsa, at mga kategorya. Hotel, jewelry, airfare, image consultancy, institutional relations, K. Moran, wala pang kumpletong ebidensya. Ngunit lahat ay bakas. Sa gitna ng gabisita, nakita ni Amara si Rico Fargas, isang dating financial manager na nagtrabaho sa kanyang ama. Bago ang merger na nagbunga sa kasalukuyang Alcantara Group, nasa malapit siya sa bar. May hawak na baso ang tubig at iniwasang tingnan siya. Tinawit ni Amara ang bulwagan patungo sa kanya. Namutla si Rico. Ginang Amara. Sabi niya halos pabulong. Muli ang patsato na yung, hindi ginang Amara, hindi ginang Alcantara, hindi asawa ni Mateo. Ang pangalan niya lang. Dala ang isang autoridad na marami pa rin ang nagpapanggap na hindi alam. Rico, tinanong ang tatay ko ang tungkol sa manggastusing ito bago siya mamatay. Napapikit ito sandali.
Parang isang taong pagod na magtagong ng takot. Nagtaka po siya. Naramdaman ni Amara na mas mabagal at mas mabigat ang tibok ng kanyang puso. At bakit walang nagsabi sa akin? Tumingin si Rico kay Mateo sa kabilang paning ng bulwagan. Dahil gusto po nung tatay niyo na maging sigurado bago kayo saktan. At dahil marami dito ang takot na mawalan ng trabaho kapag binanggit ang maling pangalan, ang pangungusap na iyon ay mas masakit kaysa sa pagtataksil ni Katrina. May maempleyadong natatakot dahil sa lalaking kasama niya sa kama. May katahimikang biniling sahot, posisyon, at pangangailangan. Napansin ni Mateo ang usapan at agad na lumapit. Iniwan ang isang grupo ngang investor sa gitna ng isang tawanan. Rico, asikasuhin mo ang dapat mong asikasuhin. Utos niya. Yumuko ang manager at yumalis. Sinundan ni Amara ang kilos na iyon ng may atensyon. Hindi ito paksunod, ito ay pag-iral. Yumuko si Mateo sa kanya. Galit na galit. Hindi mo interbyuhin ang maempleyado ko sa gitna ng isang party. Dahan-dahang lumingon si Amara. Kung maempleyado sila ang kumpanya, Mateo, marahil dapat mong tandaan na hindi sila sa iyo. Ang pangungusap ay tumama sa kanya sa paraang hindi niya lubos na naunawaan. Si Katrina, na muling lumapit, ay sumubok ngumiti. Ang ganda ng speech, sayang at medyo teatrikal. Sa wakas ay tiningnan siya ni Amara ng may kalinawan na nakpahigpit sa hawa ng kabilang babay sa kopita. Theatrical ang video mo. Desperado ang pangangailangan mong ipaalam sa akin na kasama mo siya. Ang pagiging matalino ay ang hindi pagsulat ng anuman. Nawalan ng kulay si Katrina sa loop ng kalahating segundo. Tumingin si Mateo sa krida. Anong mensahe? Nagpanggap si Katrina na nalilito. Wala namang importante. Pinapalaki niya lang ang mabagay. Hindi ipinakita ni Amara ang cellphone. Hindi pa. May mga sandatang mas epektibo kapag nananatiling nakatago. Inanunsyo ngang host na magbibigay ng isang toast si Mateo bago matapos ang laro. Ito ang sandaling hinihintay niya para bawiin ang kwento. Umakyat siya sa entablado kasama si Katrina sa tabi niya. Bagaman ngayon ay may kalkuladong distansya na sila. Nag-ayos ang bulwagan sa paligid niya. Itinaas na mabisita ang kanilang cellphone. Sumasalamin ang ginintuang ilaw sa makopita. Ipinapakita ng malaking screen ang mapagod na manlalaro sa ingay ng stadium. Kinuha ni Mateo ang mikropono at salop ng ilang segundo. Mukha siyang lalaking kilala ng mundo elegante at matatag. May-ari ng sariling boses. Ngayong gabi, ipinagdiriwang natin ang higit pa sa basketball. Ipinagdiriwang natin ang vision, pagkakaisa, at ang tapang na tumayo. Sa tabi nga, nagtatayo ang kinabukasan. Maganda ang pagkakasabi. Ngunit hinanap ngang kanyang mga mata si Amara. Marahil dahil sa takot. Marahil dahil sa ugali. Ang Alcantara Group ay laging nananalo dahil marunong itong pumili ngang tamang matao para makasama sa paglakat. Ngumiti si Katrina. Handang tanggapin ang pangungusap bilang isang korona. Ngunit humakbang si Amara hindi papunta sa entablado. Sapat lang para makita. Napalunok si Mateong susunod na salita. Napansin itong bulwagan. Ganon din si Katrina. Ang lalaking ilang minuto lang ang nakalipas ay nagsasalita tungkol sa pamumuno ay tila sinusukat ngayon ang bawat pantik para hindi gisingin ang hindi niya alam. Hindi inagaw ni Amara ang mikropono. Hindi niya kailangan. Ang kanyang lakas sa gabing iyon ay nasa hindi pag-agaw sa entablado bago ang tamang oras. Itinaas lamang niya ang kopitang inalok sa kanya ngang isang waiter at sinabi sa tonong naririnig nga malapit na bilok, ngunit hindi nga kamera, ang tamang nga tao, at ang tamang mga account din. Ang tos ay kumalat sa bulwagan na parang apoy sa tuyong kurtina. Ilan ang tumawa dahil sa kaba? Ang iba ay hindi naintindihan ngunit naramdaman ang panganib. Bumaba si Mateo sa entablado sa lalong madaling panahon. Hindi tinapos ang kanyang talumpati tulad NG. Pinlano. Naiwan si Katrina, hindi alam kung magpapatuloy sa pagngiti o susunod sa kanya. Pinili niyang ngumiti. Ito ang kanyang paboritong pagkakamali. Lumapit si Mateo kay Amara na may matigas na tingin. Gusto mo ba akong sirain? Pinanindigan niya ang tingin nito at sumagot ng hindi itinataas ang boses. Hindi. Iyan ang laging pagkakaiba natin. Sinisira mo ang mahal. Mukha pa nararamdaman mong nanganganib ka. Ako. Tinitigil ko lang protektahan ang bulok na. Huminga siya na parang tinamaan ng isang pisikal na suntok. Sa isang sandali, may parang sakit na dumaan sa kanyang mukha.
Ngunit masyadong mabilis itong nawala. Ang kanyang pride ay mas malakas pa kaysa sa kanyang pagsisisi. Natapos ang laro na may pagdiriwang sa bulwagan, ngunit hindi na nagdiriwang si Mateo. Sinubukan siyang hilahin ni Katrina para sa isang huling litrato. Ngunit lumayo siya. Inis sa kanya, kay Amara, kay Lorenzo, kay Rico, sa sinumang nakakita ngang sobra. Nagsimulang mahati ang hotel sa maliliit na grupo ngang nagbubulungan. Ang media ay dinala sa labas sa ilalim ngang dahilan ng seguridad. Nag-imbento ang nga direktor ng nga agarang tawag. Pinakmasdan ng ma-investor si Mateo na parabang sa unang pagkakataon ay kinakalkula nila ang panganib kung saan dati ay karisma lang ang nakikita. Lumakat si Amara patungo kay Lorenzo malapit sa pasukan. Binuksan niya ang briefcase. Sapat lang para ipakita ang unang pahinangang isang panloop na kahilingan. Hindi pa ito ang panahon para ipahayag ang lahat. Sabi niya, ngunit mayroon na tayong basehan para humiling ng formal na akses sa mga kontratang nakaunay sa representation fund. Tumingin si Amara sa bulwagan kay Katrina, na nagpapanggap na tumatawa ng hindi alam para kanino. Kay Mateo, na nakatayo sa ilalim ngang asul na ilaw matay na screen. Simulan mo sa mga bulaklak, sabi niya. Tila hindi agad naintindihan ni Lorenzo. Ibinigay ni Amara sa kanya ang card at ang resibo. Ang isang lalaking sinisingil sa kumpanya ang pahingi ng tawad sa asawa. Marahil ay mas marami pang sinisingil para sa kasinungalingang sinasabi niya sa krida. Lumitaw si Mateo bago siya makaalis. Nang wala si Katrina sa tabi niya. Iyon mismo ay parang isang maliit na tagumpay para sa ibang babae. Para kay Amara. Ito ay isang huling minutong estratehiya. Sasama ka ba sa akin, pauwi? Sabi niya. Hindi bilang isang imbitasyon, kundi bilang isang pagod na utos. Tumingin siya sa kamay nito. Walang laman, walang kopita. Walang kontrol. Walang kumpiyansa tulad ng ilang minuto ang nakalipas. Sa bahay? Tanong niya. Nakahanda pa rin ba ang masang iyon? Mateo? Nandun ang singsing mo. Ang sa akin? Wala na. Nanatili siyang hindi gumagalaw. Sa unang pagkakataon, hindi lumabas ang pangalan niya sa bibig nito bilang isang paksawe, kundi bilang isang pakiusap na hindi natutunan. Amara. Pinutol niya siya ng may halos malupit na lambing. Huwag mong gamitin ang tonong iyan ngayon. Sana'y nagsilbi iyan kaninang alas 8 ng gabi. Pagkatapos ay bumaling siya kay Lorenzo. Mag-reserve ka ng isang conference room bukas ng umaga. Bago nila linisin ang mga file. Bago may makalala na magbura ng mga mensahe. Bago matuklasan ni Katrina na ang pekpos ng tagumpay ay nag-iwan din ng bakas. Humakbang si Mateo. Hindi mo alam kung saan ka napapasok. Huminto si Amara sa pinto ng bulwagan at tiningnan siya sa huling pagkakataon sa gabing iyon. Alam ko. Sa unang pagkakataon sa loop ng 10 taon. Pumapasok ako sa tamang pinto. Bumalik si Amara sa penthouse habang sumisigaw pa rin ang Maynila dahil sa tagumpay. Ngunit ang apartment ay hindi na parang parehong lugar kung saan niya hinintay si Mateo. Ilang oras lang ang nakalipas. Ang mesa ay nananatiling nakahanda ang plato niya. Ang hindi nabuksang bote ang alak. Ang kanyang singsing nawala. Parang isang tahimik na sagot. Sa porselana, ang singsing ni Mateo ay kumikinang mag-isa. Maliit at walang silbi. Hindi niya sinindihan ang lahat ng ilaw sa sala. Mas pinili ang dilim mula sa isang gilid na lampara. Dahil ang buong liwanag ay gagawing masyadong nakakahiya ang eksena, kahit para sa isang babaeng nakpasyang hindi masira. Hating gabi nang bumukas ang pinto. Pumasok si Mateo nang hindi kumakatok. Na parabang siya pa rin ang may-ari ng bawat silid. Ngunit nawalan ng tibay ang kanyang mahakbang nang makita ang mesa. Sa isang sandali, tila naalala niya na mayroong isang asawa bago ang iskandalo. Bago ang krida. Bago ang madokumento. Sinadya mong iwan ito dito? Tanong niya. Itinuturo ang singsing. Si Amara, na nakaupo malapit sa bintana, ay hindi agad lumingon. Hindi ko iniwan dahil sa'yo yan. Ang manakalimutang bagay ay dapat ibalik sa may-ari. Huminga ng malalim si Mateo. Sinusubukang pumili sa pagitan ngang pride at takot. Gusto mo ba akong parusahan? Sa wakas ay hinarap niya ito. Hindi. Mateo, ang pagpaparusa ay kulang pa. Tinanggal niya ang kanyang Amerikana at inihagis sa isang upuan. Isang kilos na dati ay bahagi ngang kanilang pagiging malapit.
Ngunit ngayon ay parang isang panghihimasok. Wala kang ideya sa muntik mo nang gawin ngayon. Nandun ang mga investor. Nandun ang media. Nandun ang mataw. Ang isang krisis sa pagsasama ay hindi maaring maging isang banta sa institusyon. Dahan-dahang tumayo si Amara. Nakakatawa. Noong dinala mo si Katrina sa isang party na binayaran ng kumpanya, iyon ay estratehiya. Noong lumitaw ako kasama ang isang abogado, naging krisis sa pagsasama. Kumagat ng labi si Mateo. Pinagahalo mo ang lahat dahil nasasaktan ka. Ang pangungusap ay hindi gaanong tumama dahil sa kalupitan, kundi dahil sa pagiging pamilyar nito, sa loob ng maraming taon. Tinawag niya siyang sensitibo kapag gusto niyang itanggi ang isang katotohanan, mapagmataas kapag gusto niyang sumuko siya, exaggerated kapag gusto niyang itago ang sarili niyang kasalanan. Narinig ko ang boses niya sa telepono. Sabi niya, nakita ko ang kamay mo sa baywang niya. Nabasa ko ang mensaheng ipinadala niya sa akin. Nakita ko ang resibo ng gabulaklak. Gaano karaming ebidensya ang kailangang kolektahin ng isang asawa bago siya tumigil sa pagiging nasasaktan at magsimulang maging mulat? Umiwas ng tingin si Mateo sa isang segundo. Maikli lang. Ngunit Totu. Sumobra si Katrina. Sabi niya. Ngumiti si Amara ng walang saya. Tumawit lang siya sa isang pintong binuksan mo. Ang katahimikan pagkatapos ang pangungusap na iyon ay mas matigas kaysa sa anumang sigaw. Lumakat si Mateo patungo sa bar. Nagsalin ng isang baso ng whisky. At ininom ito na para bang kailangan niyang sunugin ang kanyang kalooban para magpatuloy sa pagsisinungaling. Sa tingin mo ba gusto ko ito? Tanong niya. Mas mahina ang boses. Sa tingin mo ba gumising ako isang araw na nagpaplanong ipahiya ka? Hindi sumagot si Amara. Nagpatuloy siya. At sa isang sandali. Mayroong isang bagay na makatao sa kanyang pagod. Pinasan ko ang grupong ito. Nagtiwala sa akin ang tatay mo. Umasa sa akin ang madirektor. Sinasakal ako ng pamilya ko na parang isang makina. Lumitaw si Katrina noong hindi ko na kailangang magpaliwanag ng anuman. Naniwala lang siya. Naramdaman ni Amara na nagbago ang anyo ng sakit. Hindi ito nawala. Lumalim ito. Naniwala siya sa'yo. O sa lalaking ipinapanggap mo. Kapag walang sinumang makakontra sa'yo. Lumingon si Mateo. Nasaktan ang Prida. Hindi mo alam kung ano ang mabuhay na laging hinihingan na manalo. Humakbang si Amara patungo sa mesa at hinawakan ang boteng ng alak na iniwan ng kanyang ama. Alam ko kung ano ang makmahal ng isang taong ginagawang dahilan ang bawat hinihingi para saktan ang iba. Tiningnan niya ito na parang gustong lumapit. Ngunit hindi alam kung paano humingi ng pahintulot. Namis kita, bulong niya. Halos maniwala si Amara. Pagkatapos ay dinuktungan niya. Pero kailangan mong huminto bago gamitin ito ng board laban sa akin. Ang salitang board ay nakbura ng anumang posibleng lambing. Inalis ni Amara ang kanyang kamay mula sa bote na parang nakahawak sa isang bagay na masyadong mainit. Huli na nang mapansin ni Mateo na mali ang pinili niyang pag-amin. Kaya pala. Sabi niya, hindi ka takot na mawala ako. Takot kang mawala ang pwesto mo. Nagalit siya dahil ang katotohanan, kapag sinabi ng walang lakas, ay kadalasang mas masakit. Huwag kang maging unfair. Kapag bumagsak ako, dudugo ang kumpanya. Libu-libong tao ang umaasa sa katatagan. Gusto mong pasanin ang bigat na iyon dahil sa isang pagtataksil? Lumapit si Amara hanggang sa kaharap na niya ito. Nang walang mesa sa pagitan nila, huwag mong gamitin ang mga empleyado bilang panangga. Wala sila sa kwarto kasama mo. Wala sila sa video kasama si Katrina. Hindi sila pumirma sa mga gastusing ipinatago mo. Namutla si Mateo. Sino ang nagsabing may tinatago? Pinanindigan niya ang tingin nito, ang kanyang mukha ngayon. Dahan-dahan niyang ibinaba ang baso. Ang maskarangang isang pagod na asawa ay napalitan ng isang nasukol na CEO. Mogingot ko, Amara. May mga bagay na hindi mo naiintindihan. Sumagot siya ng walang pagmamadali. Akala rin ng tatay ko ay kaunti lang ang naintindihan ko. Kaya iniwan niyang nakasulat ang lahat. Kinabukasan, nagising ang siyudad na may hangover mula sa tagumpay at gutom sa iskandalo. Habang umaalingaw-ngaw pa rin ang mabusina sa mga abenida at nakasabit ang mabandila sa mabintana, ang WhatsApp group ng Alta Sociedad ng Maynila ay ginawa ng karakter si Amara. Ang ilan ay tinawag siyang kawawa. Ang iba ay nagsabing gumawa siyang eksena sa hotel dahil sa selos. Isang business columnist ang naglatala ng isang makamandag na blind item.
Walang panggalan. Unit may sapat na detalye. Asawa nga importanteng ehekutibo. Nawalan ngang kontrol sa isang corporate party. Sa gabing finals. Binasa ni Amara ang tala sa kotse papunta sa opisina ni Lorenzo sa BGC at naramdaman ang pagigpit ng kanyang kamay sa cellphone. Hindi lang ito chismis. Ito ay paghahanda. May gustong gawing emosyonal na pagkasira ang kanyang pagpunta sa hotel bago pa man magkaroon ng anumang tanong tungkol sa pera. Sinalubong siya ni Lorenzo sa isang glass wallet na conference room na may matapang na kape, mga tumpok ng dokumento, at isang ekspresyong hindi nangangako ngang ginhawa. Nagsimula ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Sabi niya. Ipinatong ni Amara ang cellphone sa mesa. Si Katrina. Nak-alinlangan si Lorenzo. Itinulak ni Katrina. Pero may taong may access sa PR ng grupo ang nakbukas ng pinto. Ikinalat niya ang ngapaunang ulat sa harap niya. Walang simpleng bagay. Tulad ng sama kwentong isang papel lang ay nalulutas na ang mundo. Magapit sa kategorya, kontrata sa pagkonsulta, resibo ng hotel, magatiket sa eroplano na may malabong dahilan, magabayat na hinati-hati para hindi mapansin, mga corporate giveaways na walang malinaw na tatanggap. Pinag-aralan ni Amara ang bawat linya ng may halos masakit na konsentrasyon. Sa bawat halaga, hindi lang si Katrina ang nakikita niya. Nakikita niya ang mga empleyadong maaring nakatanggap ng bonus. Mga proyektong naantala. Mga supplier na pinipilit. Ang pangalan ng kanyang ama na ginagamit para suportahan ang isang teatro ngang luho. Alam ba nga tatay ko ang lahat na ito? Tanong niya. Inalis ni Lorenzo ang kanyang salamin. Isang pambihirang kilos para sa kanya. Naghihinala siya. Sa mga huling buwan, humiling siyang akses sa ilang dokumento, pero laging sinasabi ni Mateo na mga strategic expenses iyon? Na kailangan ng merkado ng agresibong diskarte? Na si G. Arturo ay masyadong matanda na para maintindihan ang bagong corporate communication? Naramdaman ni Amara na nagsara ang kanyang lalamunan. Hindi lang niya tinaksil ang kanyang asawa. Minamaliit din niya ang lalaking nagbukas ng mapinto para sa kanya. At bakit hindi sinabi sa akin ng tatay ko? Ibinaba ni Lorenzo ang kanyang boses, dahil alam niya. Nasusubukan niyo pang protektahan ang inyong kasal bago protektahan ang inyong sarili. Ang pangungusap ay tumama sa kanya ng walang depensa. Umiwas ng tingin si Amara patungo sa begeche, kung saan ang umaga ay nakmamadali sa pagitan ng magus, kotse, madilim na suite, at mangga kapanghawak, sa ngang maraming taon. Tinawag niyang katapatan ang marahil, ay takot na harapin ang katotohanan. Takot na aminin na ang lalaking pinili niya ay naging isang taong hindi na makilala ng niyang ama. Naging kasapwat ba ako? Tanong niya. Halos walang boses. Maingat na sumagot si Lorenzo. Pinanatili kayong malayo. Hindi iyon pareho. Ngunit hindi tinanggap ni Amara ang madaling aliw. Gusto kong manatiling malayo. Mas komportable na maniwala na masyado siyang nagtatrabaho. Na masyado akong humihingi. Na lahat ng kasal ay may mayukto. Hinayaan ni Lorenzo na gawin ngang katahimikan ang trabaho nito. Pagkatapos ay binuksan niya ang isang mas maliit na folder. Inilipat ng inyong ama ang karamihan sa mga shares na may voting rights sa isang holding company sa inyong pangalan bago siya mamatay. Hindi niyo pa formal na ginagamit ang kapangyarihang iyon sa board, ngunit maari niyo itong gawin. At kung hihiling kayo ang isang internal audit batay sa mga indikasyong ito, hindi nila ito maaring balewalain. Hinawakan ni Amara ang gilid ng folder. Mabigat ito, hindi dahil sa papel, kundi dahil sa pagtatapos ng isang buong buhay na nagpapanggap na hindi niya alam kung paano humawak ng kapangyarihan. Habang binabasa ni Amara ang nga dokumento. Si Katrina ay nagtatrabaho para sunugin ang kabilang panik ng siyudad. Sa isang eleganteng kapihan malapit sa BGC. Umupo siya kasama ang isang communications consultant na gumagawa nga. Mga diskretong kampanya para sa mga negosyanteng nasa krisis. Nakasuot siya ng malalaking salaming pang-araw. Kahit na nasa loob ng isang saradong lugar. At nagsasalita ng sapat na mahina para makmukhang propesyonal. Hindi ko gustong sirain si Amara. Sabi niya. Nagsisinungaling ng may lambing. Kailangan lang maintindihan ng nga tao na emotionally unstable siya. Namatayan siya ng ama. Sensitibo ang kasal. Lumitaw siya sa event kasama ang abogado na parang isang banta. Nakakabahala iyon sa mga investor. Ang konsultante ay hindi mukhang interesado sa moralidad, kundi sa panganib lamang. May pruweba? Kabang pagiging unstable?
Ipinakita ni Katrina ang kanyang cellphone sa mesa. Nagpapakita ng maputol-putol na video ngang sandaling pumasok si Amara sa bulwagan at tila kinompronta siya ni Mateo. Walang audio, walang konteksto, walang usapan tungkol sa mga dokumento. Maimahe lamang na sapat para makmungkahingang panghihimasok. Selos. Attention. May kwento. Sabi ni Katrina. Sa panahon ngayon, madalas sapat na iyan hanggang sa may magpatunay ang kabaliktaran. Sa unang pagkakataon, bahagyang nanginig ang kanyang boses. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa takot na mawala ang pagkakataong maging opisyal bago pa man mapili. Tanghali. Tinawag si Mateo sa isang informal na pulong kasama ang dalawang board member at ang kanyang inang si Victoria sa headquarters ng Alcantara Group. Ang kwarto ay may tanawin na begeje, mga simpleng muebles, at ang urin na katahimikan na nauna sa mga mamahaling desisyon. Pumasok si Victoria nang hindi siya binabati na halik. Ikinainis niya ito ng higit sa nararapat. Inilagay mo kami sa isang napakahirap na posisyon, sabi niya. Inayos ni Mateo ang relo sa kanyang pulso. Kinontrol ko ang sitwasyon. Itinaas ng isang board member, si Renato Sampaio, ang kanyang kilay. Kinontrol? May mga sismis tungkol sa audit, isang blind item sa isang business column. At ang asawa mo ay umalis sa event kasama ang abogado ni Arturo Sandoval. Hindi yang kontrol. Mateo. Iyang ay pagitagas bago ang gipagisabog. Diretsahang nagsalita si Victoria. Ano ang hawak ni Amara? Kinasuklaman ni Mateo na hindi niya alam ang sagot. Ang kanyang kapangyarihan ay laging nakadepende sa pagiging maalam bago ang iba. Nasasaktan siya. Sinasamantala ito ni Lorenzo. Hindi pumayag si Renato. Hindi kumikilos si Lorenzo dahil sa emosyon. Kung lumitaw siya kahapon, ito ay dahil may papel. Naramdaman ni Mateo ang unang tunay na takot. Hindi para kay Katrina. Hindi para kay Amara. Kundi para sa hindi kilalang bagay. Na may pirma. Nang hanapin ni Mateo si Katrina ng hapong iyon, hindi niya natakpuan ang kaakit-akit na krida ng nakaraang gabi, kundi isang babaeng hindi mapakali na naglalakad sa inuupahang apartment sa Begetse. Napapaligiran ng mabestida, kahon ng alahas, at nag-vibrate na cellphone. Kinausap mo ba ang media? Tanong niya ng walang paligoy. Lumingon si Katrina, masyadong mabilis na nasaktan. Sinusubukan kitang iligtas. Tumawa si Mateo ng magaspang. Sa pamamagitan ng pagtawag sa asawa ko na unstable. Nakrus ng braso si Katrina. Pumasok ang asawa mo sa isang corporate party kasama ang abogado. Ano ang gusto mong isipin ng mga tao? Gusto kong huwag mo na akong bigyan pang ang problema. Ang pangungusap ay sumakit kay Katrina sa paraang hindi niya inaasahan. Sa likod ng ambisyon, may isang babaeng kinasusuklaman na tratuhin bilang isang problema matapos gamitin bilang isang premyo. Problema. Ulit niya. Nasa tabi mo ako nung nabubuhay siyang nakakulong sa pagluluksa sa kanyang ama. Binigyan kita ng presensya, enerhiya, paghanga. Ipinangako mo na pagkatapos ng finals, magbabago ang mabagay. Pinadaan ni Mateo ang kamay sa kanyang mukha. Ipinangako kong mag-usap tayo. Ngumiti si Katrina ng may kapaitan. Ang malalaking tulat mo ay tinatawag na usapan ang karuwagan. Sa loob na ilang segundo, halos hindi na siya mukhang kontrabida. Kundi isang taong desperadong hindi bumalik sa pagiging imbisible. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang cellphone at dinuktungan. Pero huwag kang mag-alala. Ngayon, marunong na rin akong mag-iwan ng bakas sa iba. Sa pagtatapos ng hapon, nakatanggap si Amarang ang isang voice message mula kay Rico Vargas. Mahina ang kanyang boses. Nagmamadali. Na parabang nagsasalita sa lupngang banyo o isang emergency exit. Ginang Amara, pasensya na po kung ganito. Ginagalaw po nila ang ma-file ng representation fund. Inutusan po na i-refuse ang mga permission. Burahin ang lumang excess. Palitan ang mga password. Hindi ko po mapapatunayan lahat. Pero tama po ang tatay niyo. At may isang spreadsheet po na may mga bayat na nakaunay kay Katrina na nawala sa shared server. 2 beses pinakinggan ni Amara ang audio. Sa pangatlo, ipinasa niya kay Lorenzo. Sapat na ba ito para humiling ng preservation of documents? Tanong niya. Sumagot ito halos kaagad. Sapat na para ipakita ang pakaapurahan.
Ngunit kailangan nating kumilos bago gawin ni Mateo na ikaw ang problema. Na parabang ang babala ay tumawag sa isang bagyo. Nakatanggap ngang bagong notifikasyon ang kanyang cellphone. Ang blind item kaninang umaga ay naging headline sa isang mas malaking portal. Krisis sa pamilya. Nagbabanta sa likod ng isang grupo ng negosyo pagkatapos ng PBA party. Ang litrato ay siya sa pasukan ng bulwagan. Pinutol para makmukhang matigas, malamig, mapanghimasok. Walang imahe ni Katrina sa emosyonal na kandungan ni Mateo. Walang pagbanggit sa mga bulaklak na binayaran ng kumpanya. Naramdaman ni Amara ang lumang pagnanais na ipagtanggol ang sarili. Makpaliwanag. Makmakaawa na may makaintindi. Pagkatapos ay naalala niya ang sulat ng kanyang ama. Ang katahimikan ay hindi kahinaan kapag naghahanda kang tamang atake. Gabi na nang lumitaw si Mateo sa opisina ni Lorenzo nang walang abiso. Sinubukan siyang pigilan ng resepsyonis. Ngunit pumasok siya. Isang lalaking sanay sa mga bukas na pinto. Nakatayo si Amara sa harap ng bintana at si Lorenzo ay nanatiling nakaupo. Masyadong kalmado para sa galit na pumapasok sa kwarto. Tapos na. Sabi ni Mateo. Maglalabas kang isang pahayag na nagsasabing ito ay isang hindi pagkakaunawaan sa pamilya at walang audit na kakailanganin. Dahan-dahang lumingon si Amara. Magandang gabi rin sayo. Binaliwala niya ito. Hindi mo naiintindihan ang pinsalang maaring idulot nito. Tumawag ang nga bangko. Nagtanong ang nga investor. Pinag-usapan ng nanay ko ang isang special board meeting. Sisirain mo ang lahat ng tinulong itayo ng tatay mo. Sa pagkakataong ito. Tumama ang kalupitan sa maling lugar. Lumakat si Amara patungo sa mesa. Kinuha ang kopya ngang sulat ni Arturo. At idinikit sa kanyang dibdib. Huwag mong gamitin ang tatay ko laban sa akin. Pinalambot ni Mateo ang kanyang mukha, marahil dahil sa estratehiya, marahil dahil sa isang natitirang alaala. Mahal ko ang tatay mo. Sumagot siya kaagad. Kung gayon, bakit mo siya ginawang isang matandang abalasam nga ulat na gusto mong itago? Ang katahimikang sumunod ay hindi na nangailangan ng pag-amin. Tumingin si Mateo kay Lorenzo. Pagkatapos sa folder. At naunawaan na mas marami ng alam ang kanyang asawa kaysa sa inaakala niya. Sa isang sandali. Tila nawalan ng lakas si Mateo. Umupo siya nang hindi iniimbitahan. Pinadaan ang kamay sa kanyang mukha. At nagsalita na parang isang lalaking wasak dahil sa sariling pagmamadali. Nagkamali ako kay Katrina. Nagkamali ako sayo. Pero kung magiging formal na investigasyon ito, hindi na ako makakabalik. Alisin nila ako sa pagkapangulo. Ibubulgar ako ng nanay ko para iligtas ang pangalan. At ang mga parehong board member na tumawa kasama ko kahapon ay magpapanggap na hindi nila ako sinuportahan. Nakinig si Amara sa lahat. At iyon ang pinakamasakit na bahagi. Sa wakas ay nagsasabi siyang toto. Ngunit inilalagay pa rin niya ang sarili niyang pagbagsak sa gitna ng mundo. Hinihiling mo pa rin na pumili ako sa pagitan mo at ng katotohanan. Sabi niya. Itinaas ni Mateo ang kanyang mga mata. Pula dahil sa galit o takot. Hinihiling kong piliin mo ang kumpanya. Lumapit si Amara sa mesa ni Lorenzo at pinirmahan ang autorisasyon para ipatawag ang paunang audit. Ang tunong ng panulat sa papel ay diskreto. Halos delikado. Ngunit naunawaan ito ni Mateo bilang isang hatol. Ibinalik niya ang tingin sa kanya at sinabi, iyan mismo ang ginagawa ko. Sa labas. Patuloy na nagniningning ang bagetse. Walang pakialam. Sa loob na kwartong iyong. Ang kanilang kasal ay tumigil sa pagiging isang pribadong sugat at naging unang dokumento ang isang digmaan. Itinakda ang special board meeting para sa 9:00 ng umaga. Unit pagsapit ng 8:30, ang headquarters ng Alcantara Group ay parang isang gusali na nasa state of elegant war. Sa bigese, mga itim na kotse ang nakapila sa harap ng salaming pasukan. Ang mga security ay nag-usap sa radyo ng may pag-ingat. Ang mamamahayag ay nagpapanggap na nakakape sa kabilang kalye, at ang mga empleyado ay tumatawid sa lobby na nakayuko. Na parabang ang isang maling tingin ay maaring ikawalang ang kanilang ide. Dumating si Mateo bago ang lahat. Perpekto sa kanyang kulay abong sweet, bagong ahit, na may ensayadong ekspresyon para magmukhang may kontrol. Si Katrina ay nasa 2 hakbang sa likod niya. Hindi na nakapulang bestida, kundi nakasuot ng light-colored na suit. Sinusubukang makmukhang isang strategic advisor. Hindi isang kridang nabisto sa video.
Pumasok si Victoria Alcantara sa ibang elevator. Kasama si Renato Sampaio at dalawang matandang board member na natutong ngumiti bago manaksa. Walang mag-improvise ngayon. Sabi ni Victoria. Hindi tumitingin kay Katrina. Sumagot si Mateo ng walang gana. Hindi ako nag-improvise. Ngunit ang kanyang manggamata ay napunta sa pinto. Naghihintay sa babaeng hanggang 2 araw lang ang nakalipas ay akala niyang hindi kailanman papasok sa gusaling iyon bilang isang banta. Nang lumitaw si Amara kasama si Lorenzo, naunawaan ng buong kwarto na hindi siya naparito para humingi ng pwesto, kundi para kunin ang kanya na. Nakasuot si Amara ng isang madilim na asul na bestida. Simple. Halos mahigpit. At may dalang isang manipis na folder lamang. Walang agaw-pansing alahas. Walang teatrikal na kilos. Walang anumang makakapagpalakas sa kwentong unstable na asawa na sinubukang ibenta ni Katrina. Kahit na, imposibleng hindi siya pansinin. Si Rico Vargas, na nakaupo sa likod bilang isang technical resource mula sa finance, ay biglang tumayo. Ilang direktor ang gumawa rin nito. Hindi alam kung dahil sa respeto o takot. Nanatiling nakaupo si Mateo dahil sa pride. Ganon din si Katrina. Dahil sa kalkulasyon, naobserbahan ni Victoria ang maliit na pagkakaibang iyon at naunawaan bago pa man ng kanyang anak na nagbago na ngang upuan ang kapangyarihan. Bago ang anumang formalidad, nagsimula si Mateo, gamit ang isang boses na masyadong malambot para maging totu. Gusto kong sabihin na ikinalulungkot ko ang abala nitong nga nakaraang araw. Ang mapersonal na issue ay hindi dapat makahawa sa governance. Ipinatong ni Amara ang kanyang folder sa mesa. Sumasang-ayon ako. Kaya pagiwalayin natin ang nga bagay. Ang pagtataksil ay personal. Ang paggamit ng corporate funds para suportahan ito ay hindi. Ang katahimikang sumunod ay hindi walang laman. Puno ito nga taong kinakalkula kung gaano karami ang alam nila. Kung gaano karami ang ipinanggap nilang hindi alam. At kung gaano pa karami ang maaari nilang mawala. Nag-ubo si Renato. Sinusubukang ibalik ang protokol. Ginang Sandoval. Ipinatawag ang pulong na ito para suriin ang mga reputational risk at mga communication measures. Wala pa tayong formal na agenda tungkol sa isang audit. Binuksan ni Lorenzo ang kanyang folder at ipinamahagi ang makopya ng isang maikli, direktang dokumento na may mga kategorya at numeradong attachment. Ngayon, meron na. Sabi niya, ang aking kliyente. Bilang may-ari ng voting shares na inilipat ni Arturo Sandoval bago siya pumanaw, ay humihiling ng agarang pagsasama ng isang independent audit sa magastusin ng Institutional Representation Fund, magakontrata sa image consultancy, at mga bayat na may kaugnayan sa mga corporate events sa nakalipas na 18 buwan. Tumayo si Mateo nang napakabilis kaya dumulas ang kanyang upuan sa charpet. Kalokohan ito. Hindi kailanman gagawa si Arturo ng ganitong hakbang nang hindi ako kinakausap. Tiningnan siya ni Amara ng may kalungkutan. Higit pa sa tagumpay. Sinubukan kang kausapin ng tatay ko. Tinawag mong paglaban ng isang matanda ang matanong niya. Ang pangungusap ay tumawid sa mesa na parang basak na salamin. Napapikit si Victoria ng isang segundo. Alam niyang maaring maging malupit si Mateo kapag gusto niyang manalo. Ngunit hindi niya kailanman gustong marinig ang kanyang kalupitan na inulit ng malakas. Sinubukan ni Mateo na ngumiti. Ngunit hindi sumunod ang kanyang mukha. Ginagamit mo ang nga dokumento mula sa pagluluksa para atakihin ako. Binuksan ni Amara ang kanyang manipis na folder at inilabas ang sulat ng kanyang ama. Nang hindi ito ibinibigay kaninuman. Hindi. Ginagamit ko ang huling tiwalang ibinigay niya sa akin para pigilan kang gawing extension ng iyong pride ang kumpanya. Si Katrina. Natahimik hanggang ngayon. Ay yumuko. Sa buong pagalang. Amara. Mukhang napaka. Convenient nito. Nakakrisis ang kasal niyo at biglang lumilitaw ang mga kapangyarihang walang nakakaalam. Lumingon si Amara sa kanya nang may kahinahunan. Ang convenient ay ang iyong konsultansi. Na tumatanggap ng magabayat sa magapet sang malapit sa mga biyahe, alahas, at mga hotel reservation na hindi kailanman nakarating sa mga ulat ng kampanya. Binuksan ni Katrina ang kanyang bibig. Isinara. Pagkatapos ay tumawa. Inaakusahan mo ako dahil nakakita ka ang isang video? Umiling si Amara. Ang video ay kahambugan lang. Ang accounting ay kapabayaan.
Tiningnan ni Mateo si Katrina nang may hindi sinasadyang inis. Sa unang pagkakataon, napansin niya, hindi sila nasa isang panig dahil sa pagnanasa, kundi dahil sa pangangailangan mabuhay. At ang pangangailangan mabuhay ay bihirang romantiko. Ipinroyekto ni Lorenzo sa screen ang isang timeline walang mangga pribadong larawan, walang mangga nakakahiya na screenshot, walang anumang maaring makmukhang paghihiganti sa kasal. Mangga petsa. Numero. At description lamang. Mangga bulaklak na ipinadala sa tirahan ni Amara, na may resibong inisyu ng Department of Institutional Relations. Pagreserve ng suite para sa PBA Finance event na nakaugnay sa mga gastusin sa brand. Pagbili ng alahas na nakarehistro bilang corporate giveaway. Walang nakilalang tatanggap. Kontrata sa image consultancy, na may malabong deliverables at mga bayad na hinati-hati. Pagbabago ng mga permisyon sa mga financial files sa umaga pagkatapos ng paglitaw ni Amara sa hotel. Ang pangalan ni Katrina ay hindi lumitaw sa lahat ng punto. Ngunit nakalutang ito sa marami sa kanila. Parang isang mamahaling pabango sa isang saradong elevator. Hindi pa namin sinasabi na may napatunayang pandaraya. Paliwanag ni Lorenzo. Sinasabi namin na may sapat na indikasyon para i-preserve ang nga dokumento. Suspindihin ang nga sensitibong access. At kumuha ang isang independent audit. Tumingin si Renato kay Mateo. Ikaw ang nag-authorize sa pagbabago ng mga permission. Nag-alinlangan si Mateo. Alam ng isang lalaking tulad niya na ang pag-alinlangan ay isang sagot, isa iyong security measure. Mula sa likod, nagsalita si Rico bago mawalan ng lakas ng loop. Security para kanino? Lumingon ang buong kwarto kay Rico. Hawak ng financial manager ang isang simpleng folder. Puti ang kanyang nga daliri dahil sa tensyon. Tinitigan siya ni Mateo ng masama. Mag-ingat ka sa sasabihin mo. Napansin ni Amara ang takot sa kanyang mukha at sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya, nakpakita ngang lambing. Rico, sabihin mo lang kung ano ang nakita mo. Huminga siya ng malalim. Kinabukasan pagkatapos ng party, nakatanggap ako ngang utos na higpitan ang mga lumang excess at alisin sa server ang isang spreadsheet mula sa representation fund. Ang dahilan daw ay isang compliance review, pero ang spreadsheet ay naglalaman ng mga cross-payment sa mga event supplier at isang jewelry store. Tumayo si Katrina. Nawala ang kanyang kagandahan sa loob ng mahahalagang segundo. Kasinungalingan iyan. Ang alahas na iyon ay isang personal na regalo. Ang pagkakamali ay nahulog sa gitna ng mesa bago pa niya mapansin. Hindi ngumiti si Amara. Hindi niya kailangan. Tanong ni Renato ng walang gana. Anong alahas, Katrina? Napapikit si Mateo. Namutla si Katrina. Nahuli sa sarili niyang kahambugan. Ang ibig kong sabihin, kung ang tinutukoy niyo ay ang kwintas. Hinampas ni Victoria ang mesa. Hindi nang may iskandalo, kundi nang may lakas ng isang matriark na nakikitang lumulubog ang pangalan ng pamilya dahil sa isang bulgar na kapabayaan. Tama na. Hinayaan ni Amara na kumalat ang bigat ng tama na iyon. Pagkatapos, ay nagsalita siya ng may matatak na boses, nang walang pagmamadali, na nakatingin muna sa mga board member. Pagkatapos kay Mateo, wala ako dito para pag-usapan kung sino ang nagbahagi ng isang suite. Kung sino ang sumayaw kanino, kung sino ang humalik sa pisngi ninuman sa gitna ng isang party. Sinira nito ang kasal ko, marahil. Ngunit ang kasal ay sa akin. Ang kumpanya? Hindi. Ang kumpanya ay pag-ari rin ng mga empleyadong ginamit kahapon bilang dahilan. Mga supplier na naghihintay ng bayad. Mga shareholder na naktiwala sa mga tamang ulat. At ni alaala nga mga taong tulad ng aking ama. Mukhang mas maliit si Mateo habang nakatayo hindi mahirap. Hindi mahina. Kundi walang protection mula sa kwentong laging nagpapalaki sa kanya. Gusto mo ang ulo ko? Sabi niya. Paus ang boses. Hinarap siya ni Amara. Gusto ko ang respeto mo. Pagkatapos, gusto ko ang katotohanan mo. Ngayon, gusto kong isang audit. Ang atake ay mas malupit dahil malinis ito. Si Katrina, na muling umupo, ay pinisil ang kanyang cellphone sa ilalim ng mesa. Nakita ito ni Amara. At bago pa may magpadala ng mas maraming clippings sa media, hinihiling ko na lahat ng corporate devices na konektado sa isyung ito ay i-preserve ang kanilang nga record. Nakpalitan ng tingin si Renato sa iba pang nga board member. Ang kwartong naksimulang sinusubukang pamoin si Amara ay nakaorganisa na ngayon sa palihit niya. Napansin ito ni Victoria at nakpasyang iligtas ang kaya pa. Mateo,
Marahil ang pinakamabuti ay pansamantala kang lumayo habang sinusuri ang lahat. Ang pangungusap ay lumabas na parang isang kutsilyong nakabalot sa seda. Tiningnan ni Mateo ang kanyang ina nang may hindi paniniwala. Pati ikaw? Hindi umiwas si Victoria. Pinipili ko ang pangalang inilagay mo sa panganib. Tumawa si Mateo. Ngunit naputol ang tawa sa gitna. Nakakatawa, noong nananalo ako, lahat gustong lumitaw sa litrato. Ngayong lumitaw ang asawa ko na may kalahating dosen ng papel, tinatrato niyo akong parang kriminal. Sumagot si Amara bago pa tumigas ang buong kwarto. Walang sinuman dito ang kailangang tratuhin kabilang anuman. Ikaw mismo ang nag-iwan ng sapat na bakas para maimbestigahan. Hinampas niya ang mesa. Itinayo ko ang grupong ito. Si Rico, na nanginginig pa rin, ay bumulong. Pinamunuan niyo po. Mas maraming tawang naktayo. Iyon. Nagaling sa isang taong halos hindi nakikita. Ay sumakit kay Mateo sa paraang hindi kayang gawin ng anumang formal na akusasyon. Dahil totoo ito at dahil hindi niya inaasahang marinig ang katotohanan mula sa isang taong umaasa sa kanya. Sinubukan ni Katrina ang isang huling hakbang. Tumayo siya na may mamasa-masang mata. Malambot at halos basak ang boses. Amara, alam kong nasasaktan ka. Talaga. Pero ang paggawang ang isang sakit sa pagsasama bilang isang corporate spectacle ay hindi magbabalik sayo ang iyong kasal. Pinanut siya ngang kwarto. Maganda ang pangungusap. Kung sinabi bago ang na dokumento. Marahil ay gumana. Hinarap siya ni Amara ng ilang segundo at sumagot ng may katahimikan na nag-alis ng lupa sa ilalim ng mapaa ni Katrina. Ang kasal ko ay hindi binoboto. Katrina, ang maresibo mo. Ilang board member ang yumuko para itago ang kanilang reaksyon. Ngunit si Mateo ay hindi natawa. Tiningnan niya si Katrina na parabang sa wakas ay nakikita niya. Hindi ang babaeng humahanga sa kanya, kundi ang marupok na salamin kung saan pinili niyang mawala. Napansin ni Katrina ang pagbabago at nagpanic. Ipinangako mong ayusin mo ito. Bulong niya sa kanya. Nalimutan ang kwarto. Sinabi mong hindi siya makakaroon ng lakas ng loob. Ang pangalawang pangungusap ay mas masahol pa sa una. Napapikit si Amara ang isang sandali hindi dahil masakit, kundi dahil kinumpirma nito ang lahat. Nang buksan niya ang kanyang nga mata, walang luha. Mayroon lang katapusan. Ang boto para sa independent audit ay naaprubahan. Na may ilang duwak na abstention. Ngunit naaprubahan. Pansamantalang alisin si Mateo sa mga desisyong pinansyal na may kaugnayan sa iniimbestigahang pondo, susuri ng kanyang mga sensitibong akses. At ihahanda ang isang internal communication bago pa man bumuo ng sariling bersyon ng media. Hindi ito pagkakakulong. Hindi ito pinal na pagbaksak. Hindi ito isang malapelikulang paghihiganti. Ito ay isang bagay na mas mahirap para sa isang lalaking tulad ni Mateo. Pakawalang ang kontrol sa harap ng mataong dati ay yumuyuko sa kanya. Nang matapos ang pulong, lumabas ang mga board member sa maliliit na grupo, nag-usap ng mahina. Dumaan si Victoria kay Amara nang hindi siya niyayakap. Ngunit huminto sa tabi niya. Maari mo kaming sirain lahat ngayon. Sabi niya. Sumagot si Amara. Maari nga. Pero pinili kong hindi maging tulad ng inaasahan niyo. Walang naisagot si Victoria. Umalis si Katrina na ineskortan ng isang empleyado mula sa compliance para isuko ang corporate cellphone na pilit niyang itinatago. Sa unang pagkakataon, walang nag-alok sa kanya ang braso. Ng kopita. Ong pangako ang kinabukasan. Tinawit niya ang salaming pasilyo. Nararamdaman sa kanyang nga balikat ang bigat ng lahat ng nga pintong nagsasara ng walang ingay. Huling naiwan si Mateo. Ang kwarto ngayon ay parang masyadong malaki para sa kanya. Ang malaking screen ay nagpapakita lamang ng logo ng Alcantara Group. Malamig at hindi gumagalaw. Walang pakialam sa dramang pantao na katatapos lang tumawid dito. Kinukuha ni Amara ang kanyang nga dokumento ng banggitin niya. Ang kanyang pangalan walang utos. Walang panunuya. Halos walang boses. Amara. Huminto siya. Ngunit hindi agad lumingon. Hindi ko alam na ginawa iyon ng tatay mo. Huminga siya ng malalim. Iyan ang bahaging pinakamaraming sinasabi tungkol sa iyo. Ang hindi pag-alam ay hindi kailanman nakapigil sa iyo na kumilos na parang may-ari. Lumapit si Mateo. Pinapanatili ang sapat na distansya para hindi magmukhang banta.
nakamali ako. Ang simpleng pangungusap ay dumating ng huli na para maging malaki. Sa wakas ay hinarap siya ni Amara. Nakamali ka sa akin. Sa tatay ko. Sa kumpanya. Sa mga taong takot sabihing hindi. Huwag mong paliitin ang lahat para makasya sa isang salita. Tinanggap niya ang suntok ng tahimik. Pagkatapos ay nagtanong. Tulad ng isang lalaking sa unang pagkakataon ay hindi mabibili ang sagot. Paano tayo? Tumingin si Amara sa bintana. Sabi Getche sa ibaba. Puno nga kotse. Kapihan, ambisyon, at mga taong nagpapanggap na nagmamadali para hindi harapin ang mga kabiguan. Naiwan tayo kung saan mo tayo iniwan kahapon. Sabi niya. Sa malamig na mesa. Katabingang isang singsing na hindi nakasya. Pagkatapos ay kinuha niya ang folder ng kanyang ama at umalis. Habang si Mateo ay nanatiling mag-isa. Sa kwarto kung saan sa wakas ay natuklasan niyang ang pagkawalan ng isang babay ay maaring mas magastos kaysa sa pagkawalan ng isang pagkapangulo. Kinabukasan pagkatapos ng botohan, ang headquarters ng Alcantara Group ay hindi na parang isang lugar kung saan si Mateo ay nag-utos sa pamamagitan lamang ng kanyang presensya. Tahimik na dumating ang maempleyado. Dumadaan sa mga salaming pasilyo. Na may pag-ingat ng mataong nararamdaman na nagbago ang kasaysayan sa magdamag, ngunit hindi pa alam kung ang pagbabago ay magliligtas. Sa kanila o sasaktan sila. May takot sa mga mesa. Sa mga elevator. Sa mga kapang iniwang hindi naubos. Napansin ni Amara ang lahat ng pumasok siya sa gusali. Hindi sa tingin ng mga direktor, kundi sa tingin ng isang batang receptionist na humikpit ang hawak sa kanyang folder, na parabang naghihintay ng isang mass layoff. Iyon ay mas tumama sa kanya kaysa sa anumang headline. Ginamit ni Mateo ang mataong iyon bilang panangga noong nakaraang gabi. At ngayon ay tunay silang natatakot na magbayad para sa mga kasalanang hindi kanila. Huminto si Amara sa gitna ng lobby. Lumapit sa receptionist. At tinanong ang kanyang pangalan. Marina, sagot ng takot na dalaga. Ngumiti si Amara ng may delikadesa. Marina, walang sinuman dito ang mawawalan ng trabaho dahil sumunod sa mga utos na hindi nila maaring kwestiyonin. Ang tatanggalin natin ay ang takot. Ang pangungusap ay kumalat sa lobby bago pa man ang opisyal na anunsyo. Sa unang pagkakataon, ang babaeng kilala lamang bilang asawa ni Mateo ay nagsalita bilang isang taong nakikita ang gusali mula sa loob. Ipinadala ang internal communication ng 10:00. Hindi nito binanggit ang mga krida, mga video, o ang kahihiyan sa kasal. Sinasabi nito na inaprubahan ng board ang isang independent audit sa mga institutional expenses, preservation of documents, pansamantalang pagsusuri ng mga access, at ang pansamantalang pag-alis ni Mateo sa mga desisyong pinansyal na may kaugnayan sa iniimbestigahang pondo. Ito ay simple. Halos malamig. Ngunit para sa mga marunong magbasa sa pagitan ng mga linya, ito ay isang lindol. 2 beses binasa ni Victoria Alcantara ang teksto sa kanyang opisina, na may mga kamay na magkakrus sa mesa. Sa loob ng maraming dekada, naniwala siyang ang pag-ingat sa pangalan ng pamilya ay nanganghulugang pagtatago ngang dumi sa ilalim ng mamahaling nga alpombra. Ngayon, nakikita niyang ginagawa ni Amara ang kabaliktaran. Pinoprotektahan ang pangalan sa pamamagitan ng pag-alis ng alpombra bago pa man sirain ng amag ang buong bahay. Hindi nagpakita si Mateo ng umagang iyon. Nananatiling sarado ang kanyang opisina. Walang laman ang upuan. Ang kanyang larawan sa isang business award ay mukhang mas mayabang kaysa dati. Si Katrina, sa kabilang banda, ay sinubukang pumasok sa gusali pagkatapos ang tanghalian. Nakasuot ang salaming pang-araw at isang designer bag bilang baluti. Hindi gumana ang kanyang ID. Tinanggihan ngang turnstile ang kanyang pagpasok ng may tuyong tunok. Halos bulgar. Lumapit ang isang empleyado mula sa compliance at sinabing, Ginang Monteiro, kailangan pong may kasama kayo sa pagpasok. Tumingin si Katrina sa paligid. Naghahanap ngang sinumang makakakilala sa kanya. Lahat ay nakakilala. Halos walang tumingin. Ang audit ay hindi nagdala ngang isang agarang pagsabog, kundi isang serye ngang kumpirmasyong mas masahol pa sa isang solong iskandalo. May mga gastusing nakalista sa ilalim ng malabong mga kategorya. Mga kontratang walang malinaw na deliverables. Mga pinalobong even,
Mga regalong nakarehistro bilang corporate giveaways, at mga reservation na nakaunay sa mga pulong na hindi kailanman nangyari. Bahagi ngang istruktura ay bunga ngang kahambugan ni Mateo. Bahagi ay galing sa katalinuhan ni Katrina. Bahagi ay umiral dahil mas pinili ngang marami na huwag magtanong. Sinamahan ni Amara ang maunang konklusyon sa isang mas maliit na kwarto kasama si Lorenzo, Rico, at dalawang external auditor. Hindi siya nakaramdam mga kasiyahan. Ikinagulat niya iyon. Sa gitna ng sakit, inakala niyang ang katotohanan ay magdadala sa kanya ng isang uri ng mapahiganting ginhawa. Ngunit nang makita niya ang napakaraming pangalan at petsa, naramdaman lamang niya ang isang organisadong kalungkutan. Gaano karami nito ang maaring mabawi? Tanong niya. Ipinaliwanag ng auditor na ang ilang gastusin ay maaring ibalik. Ang iba ay mangangailangan ng negosasyon. Ang iba ay mas magsisilbi para ayusin ang nga panloop na kontrol kaysa sa pagbawi ng pera. Tumango si Amara. Hindi niya gusto NG teatro. Gusto niya NG resulta. Sa pagtatapos NG pulong, huminghi NG permiso si Rico para magsalita. Hinang Amara. Marami po ang nakakalam ng kapiraso. Kaunti lang po ang nakakalam ng kabuuan. Hinarap niya ito ng may katatagan. Kung gayon, mula ngayon, walang sinuman ang mapipilitang magpanggap na bulag para mapanatili ang kanilang sahod. Yumuko si Rico, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa ginhawa. Lumitaw si Mateo sa pagtatapos ng hapon, hindi sa pangunahing pintong pagkapangulo, kundi sa karaniwang elevator mula sa parking. Nalaman ni Amara bago pa man siya makita, dahil ang buong gusali ay tila napigil ang hininga. Humiling siyang makausap siya ng mag-isa at sa unang pagkakataon, hindi siya nakpadala ng mensahe sa pamamagitan ng isang assistant. Ina o abogado. Pumayag si Amara na tanggapin siya sa lumang conference room ni Arturo Sandoval, kung saan mayroon pa ring larawan ng kanyang ama sa isang pagbisita sa isang industrial plant sa probinsya. Pumasok si Mateo ng walang Amerikana, na may malalalim na ibex at isang basak na kayabangan na hindi pa niya alam kung paano buuin. Pinirmahan ko na ang pansamantalang pag-alis. Sabi niya, iniwan ang isang papel sa mesa, at pinahintulutan ko ang buong akses sa mga file na nasa ilalim ng aking password. Binasa ito ni Amara ng walang pagmamadali. Iyan ang minimum. Tumango siya. Alam ko. Ang simpleng sagot ay mas nakapagdisarma sa kanya kaysa sa anumang talumpati. Tumingin si Mateo sa larawan ni Arturo at natagalan bago magsalita. Binigyan niya akong pagkakataon nung walang sinuman sa sarili kong pamilya ang naniniwalang may disiplina ako para mamuno. At ginawa kong entablado ang tiwala niya. Nanatiling tahimik si Amara. Nilunok ni Mateo ang sarili niyang kahihiyan. Nagpadala rin ako ng isang pahayag na itinatama ang bersyon tungkol sa'yo. Hindi ka tinatawag na unstable, hindi ka pinipinta bilang selosa. Sinabi kong kumilos ka bilang isang shareholder at kailangan ang audit. Itinaas niya ang kanyang mata. Bakit mo ginawa iyon? Sumagot siya. Dahil sa pagkakataong ito, hindi para bawiin ka. Para ito itigil ang pagsisinungaling. Ang pangungusap ay nanatili sa pagitan nilang dalawa. Mabigat at huli na. Gusto siyang kamuhian ni Amara ng madali. Ngunit ang 10 taon ng pagsasama ay hindi nawawala na parang isang kinanselang kontrata. May mga magagandang alaala na nakatago sa ilalim ng putik manggagabing mabait siya. Mga planong ginawa sa mga balkonahe. Mga biyahe. Tawanan. Ang unang apartment. Ang unang takot na pinagsaluhan. Iyon ang nagpapalala sa lahat. Ang mapagtataksil ay hindi lamang pumapatay sa masamang pag-ibig. Pinapatay din nito ang tiwala sa magagandang alaala. Lumapit si Mateo sa upuan ngunit hindi umupo hanggat hindi niya pinapayagan. Pwede ba? Tanong niya. Nagbigay ng maikling kilos si Amara. Umupo siya. Susubukan ni Katrina na sabihing minanipula ko siya. Sabi niya. At marahil. Sa ilang paraan. Pinalaki ko iyon. Nagbigay ako nga kalahating pangako. Hinayaan kong maniwala siyang kukunin niya, ang isang pwestong hindi ko kailanman nakaroon ng lakas ng loop na pag-usapan sayo, pero hindi nito inalis ang aking responsibilidad. Pinagmasdan ni Amara ang lalaking iyon na sa unang pagkakataon ay mukhang hindi gaanong interesado na makmukhang biktima. Ginamit mo siya para maramdaman mong hindi ka matatalo. Sabi niya. Napapikit si Mateo. Ginamit ko siya.
At ginamit kita para makmukhang kagalang-galang. Ang pag-amin ay sumakit na parang isang malinis na kutsilyo. Huminga ng malalim si Amara. Kung gayon, intindihin mo ang isang bagay. Hindi na ako ang babaeng sumusuporta sa iyong imahe habang tinutuklas mo kung sino ka. Nakatanggap si Katrina ang kanyang resulta nang walang entablado. Walang dramatikong pag-aresto. Walang sigawan sa lobby. Walang kamerang nahihintay sa kanyang pagbagsak. Mas masahol pa para sa isang tulad niya. May proseso. Sinuspinde ang kanyang konsultancy. Ang manakabinbing bayad ay na-freeze. Ang akses sa mga event ng grupo ay na-block. At ang mga parehong kontak na dati ay sumasagot sa kanyang mga mensahe na may mga emoji at imbitasyon ay nag-iwan na lamang ng katahimikan. Sinubukan niyang tawagan si Mateo. Hindi niya sinagot. Sinubukan niyang hanapin si Victoria. Sinabi ngang sekretarya na si Ginang Victoria ay hindi available ng walang katiyakan. Gabi na, nakaupo sa apartment sa BGC na biglang parang masyadong inuupahan, tinitigan ni Katrina ang kuwintas sa kanyang tokador. Ang bagay na nagparamdam sa kanya na pinili siya ay mukha ng isang kumikinang na tali. Sa unang pagkakataon, hindi niya inisip si Amara bilang isang karibal, kundi bilang isang buhay, na patunay ngang isang bagay na laging kinatatakutan ni Katrina, ang pagpasok sa isang bulwagan sa kamay ngang isang lalaki, ay hindi nangangahulugang pag-ari mo siya. Kinabukasan, nagpadala siyang isang maikling email sa mga auditor. Sinusubukang mauna. Inamin niyang tumanggap ngam mga benepisyo. Sinabing ito ay direksyon mula kay Mateo. Nag-alok na ibigay ang mapag-usap. Hindi ito purong pagsisisi. Ito ay para mabuhay. Ngunit nakatulong pa rin itong isara ang bilog. Hinanap ni Victoria si Amara 3 araw pagkatapos sa isang kulay abong hapon sa Maynila. Natagpuan niya siya sa opisina nege pansamantalang Pangulo. Hindi sa likod nege mesa ni Mateo, kundi sa tabi nito. Sinusuri ang isang governance bilang kasama si Lorenzo at Rico. Hinintay niyang umalis ang malalaki bago magsalita. Naging unfair ako sa iyo. Sabi niya, na parabang ang bawat salita ay kailangang dumaan sa maraming taon ng pride. Hindi agad sumagot si Amara. Nagpatuloy si Victoria. Nang hilingin ko sa iyong manahimik, akala ko'y pinoprotektahan ko ang pamilya. Sa katotohanan, pinoprotektahan ko ang ugali na magpanggap na ang mga lalaki sa pamilyang ito ay maaring makamali ng walang resulta. Isinara ni Amara ang folder. Walang madaling pagmamahal sa pagitan nila. Marahil ay hindi kailanman makakaroon. Hindi niyo man lang ako tinanong kung okay lang ako. Yumuko si Victoria. Alam ko. Hindi iyan maayos ng isang pangungusap. Alam ko rin iyon. Ang katahimikan ay basta mga nauna hindi gaanong agresibo. Mas matanda. Inilabas ni Victoria ang isang maliit na susi mula sa kanyang bag at inilagay sa mesa. Mula ito sa personal na arkif ni Arturo. Ibinigay niya sa akin bago siya mamatay. Sabi niya, kung isang araw ay tumigil ka sa pagpapalit sa iyong sarili para makasya sa apelidong ito, dapat kong ibalik. Hinawakan ni Amara ang susi nang hindi ito kinukuha. Bakit hindi niyo ibinigay nun? Huminga ng malalim si Victoria. Dahil takot akong matuklasan mong mas lehitimo ka dito kaysa sa sarili kong anak. Gamit ang susi. Natakwan ni Amara sa arkif ni Arturo hindi isang bagong bomba, kundi isang bagay na mas personal. Mga sulat, mga tolo, mga pagsusuri sa mga proyektong iminungkahi niya sa mga informal na usapan at itinago ngang kanyang ama na may mga papuri. Sa isang papel. Isinulat niya. Naintindihan ni Amara ang nga tao bago niya maintindihan ang nga numero. Ito ay magiging lakas kung hihinto siyang humingingeng tawat sa kanyang nararamdaman. Umiyak siya doon, sa wakas. Hindi sa gabing ang video. Hindi sa harap ni Katrina. Hindi nang hilingin ni Mateo ang katahimikan. Umiyak siya sa harap ng patunay na nakita siya ngang kanyang ama ng buo nung itinatago niya ang kanyang sarili sa likod ng papel ngang isang maunawaing asawa. Nang gabing iyon, hindi siya bumalik sa penthouse. Pumunta siya sa isang simpleng hotel sa Makati at humiling ng isang kwartong walang espesyal na tanawin. Kailangan niyang matulog sa isang lugar na walang mesa para sa anibersaryo. Walang nakalimutang singsing. Walang alingaw-ngaw ng 10 taon nang mapangako. Bago patayin ng ilaw, nakatanggap siya ngang isang mensahe mula kay Mateo.
Hindi ako hihiling na bumalik ka. Magsisimula ako sa pagbabalik ng kinuha ko. Kalakip nito ay ang patunay ng paunang pagbabayad sa mga personal na gastusing natukoy. Binasa ito ni Amara, isinara ang cellphone, at hindi sumagot. Sa unang pagkakataon, ang kanyang katahimikan ay hindi naghihintay ng sinuman. Pag-ari niya ito, 2 linggo pagkatapos. Kinumpirma ng board si Amara bilang pansamantalang pangulo sa panahon ng restructuring. Lumabas ang balita sa mga business portal na may mapormal na litrato, maingat na pagsusuri, at mga pamagat na sinusubukang gawing isang corporate strategy ang kanyang buhay. Tinanggihan niya ang mapanayam tungkol sa kasal. Nagsalita lamang siya tungkol sa audit, ma-control, ma-empleyado, ma-supplier, at ang kinabukasan. Ang unang pulong niya sa mapanlup na leader ay hindi nangako nga himala. Ang kumpanyang ito ay hindi pamamahalaan ng takot o ngang kahambugan, sabi niya sa harap ngang isang kwartong puno nga matang nakatuon. Ang sinumang nagtrabaho ng tama ay poprotektahan. Ang sinumang gumamit ng katahimikan ng iba para magtago ay mananagot. At walang sinuman, kahit sino pa, ang magiging sapat na malaki para ipagkamali ang pera ng kumpanya sa extension ng sarili niyang pagnyanasa. Nakaroon ngang palakpakan. Ngunit hindi hinayaan ni Amara na malasing siya nito. Alam niyang ang palakpak ay maaari ring maging isang patibong. Paglabas niya, natakpuan niya si Mateo sa pasilyo. Wala siyang executive ID. May dalang isang simpleng folder. Nandito ako para isumite ang aking formal na pahayag sa mga auditor. Sabi niya. Tumango siya. Salamat sa paggawang ng tama. Ngumiti siya ng may kalungkutan. Kakaibang marinig iyan na parang bago. Sumagot si Amara. Para sayo, marahil nga. Walang kalupitan, katotohanan lamang. Sa huling pagkikita nila sa penthouse, pumunta si Amara para kunin ang kanyang malibro, ilang damit, at ang boteng ng ala na ibinigay ng kanyang ama. Wala na ang mesa, ngunit iniwan ni Mateo ang kanyang singsing sa loob ng isang maliit na kahon hindi sa plato. Hindi bilang isang paniningil, kundi bilang isang pakilala na ang mga simbolo ay kailangan din ng pahinga. Tinulungan niya siyang dalhin ang isang maleta hanggang sa pinto. Pinapanatili ang isang magalang na distansya ang isang taong huli nang natutunan na ang pag-ibig na walang pahintulot ay nagiging panghihimasok. Mananatili akong malayo hanggang sa matapos ang audit. Sabi niya. Pagkatapos, kung papayagan ng board, tatanggapin kong bumalik sa isang mas mababang posisyon. Walang desisyong pinansyal, walang shortcut. Tiningnan siya ni Amara ng may pigil na sorpresa. Tatanggapin mong maging mas mababa? Huminga si Mateo. At natagalan ang sagot dahil marahil ay doon ito isinilang. Marahil kailangan kong maging mas mababa sandali para matuklasan kung mayroon pang anumang disenteng natitira kapag inalis na ang posisyon. Ang mapalakpak at ang makasinungalingan, hinawakan niya ang bote sa kanyang dibdib. Hindi nito ginagarantiyahan tayong dalawa. Alam ko, at hindi ko alam kung gugustuhin ko pang subukan ulit. Napapikit siya, ngunit hindi nakipagtalo. Alam ko rin. Iyon ang unang pahingi ng tawat na hindi gumamit ng salitang sorry. Ang pagtanggap sa kanyang kawalan ng katiyakan ay ang presyong hindi niya kailanman gustong bayaran. Umalis si Amara sa penthouse bago magtakip silim. Sa labas, ang Maynila ay patuloy na maingay. Walang pasensya. Nailawan ng mga headlight at mga bintana kung saan ang ibang buhay ay nagpapanggap na may kontrol. Sa kotse, huling tiningnan niya ang gusali kung saan siya nahintay ng sobra at nakpasyang huwag tawaging kabiguan ang lugar na iyon. Nagmahal siya doon. Nawala siya doon. Nagising siya doon. Kinabukasan, pumasok siya sa opisina ng Pangulo na may susimula sa archive ni Arturo. Nakasabit kasama ng kanya. Hindi bilang isang mabigat na pamana, kundi bilang isang paalala. Sa mesa, inilagay niya ang boteng alak na sarado pa rin hindi para inuming mag-isa, hindi para magtagong pagluluksa, kundi para ipaalala na ang ilang pangako ay hindi kailangang tuparin ng taong sumira sa kanila. Maari silang baguhin ng taong nakaligtas sa kanila. Nang daling ni Marina, ang receptionist, ang unang kape ang araw. Mahiyain siyang nagtanong kung may kailangan pa ba si Ginang. Tumingin si Amara sa bintana. Sa begese na nagigising. Huminga ng malalim.
at ngumiti ng may bagong kahinahunan. Kailangan ko lang natawagin mo ang team. Marami tayong trabaho. Sa ibaba, ang siyudad ay tumatakbo sa likod ng matagumpay. Sa itaas, si Amara ay sa wakas ay hindi na naghihintay ng sinuman. 6 na buwan pagkatapos ng gabi ng PBA Finals, si Amara Sandoval ay hindi na pumapasok sa headquarters ng Alcantara Group bilang isang taong kailangang patunayan na karapat-dapat siyang nandun. May mga mausisang tingin pa rin, mga diskretong bulungan sa mga elevator, at mga lumang headline na muling lumilitaw kapag may portal na nangangailangan ng clicks. Ngunit ang bigat ng kahihiyan ay hindi na sa kanya. Nang umagang iyon, nagniningning ang begetse sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Tinawid ni Amara ang lobby na may dalang leather folder at ang susi mula sa arkive ni Arturo na nakakabit sa kanyang keychain. Si Marina, ang resepsyonis na ilang buwan lang ang nakalipas ay nanginginig sa takot sa isang mas layoff, ay ngumiti nang makita siya. Magandang umaga po, Ginang Amara. Nasa conference room na po ang team para sa governance program. Sumagot si Amara ng may parehong kabaitan. Salamat, Marina. At huwag mong kalimutang ilagay ang pangalan mo sa listahan para sa leadership course. Seryoso ako nang sabihin kong hindi na pamamahalaan ng takot ang kumpanyang ito. Sa pangunahing conference room, walang makopita. May mga empleyado mula sa iba't ibang departamento, mga tao mula sa finance, legal, communications, operations, at maging mga batang interna halos walang boses sa mga lumang pulong. Sa dingding, isang simpleng pangungusap ang pumalit sa mga ang granding slogan ni Mateo. Ang transparency ay isa ring anyo ngang respeto. Binuksan ni Amara ang pulong ng walang drama. Sinabi niyang naibalik ng audit ang bahagi ng nga halaga. Inayos ang nga kontrata. Inalis ang nga kahinahinalang supplier. At, higit sa lahat, lumikha nga paraan para walang sinuman ang kailangang pumili sa pagitan ng kanilang sahot at ng kanilang konsensya. Habang nagsasalita siya, naisip niya ang kanyang ama. Hindi lang shares ang iniwan ni Arturo sa kanya. Iniwan niya ang isang tahimik na tanong. Anong klaseng kapangyarihan ang magiging ikaw kapag walang sinumang makakapilit sa iyong maging maliit? Wala pang lahat ng sagot si Amara. Ngunit sa kwartong iyon, nakita niya ang isang simula. Si Rico Vargas, na ngayon ay na-promote na bilang Director of Integrity, ay nagpresenta ngang bagong sistema sa pagsusuri ngang gagastusin. Nang matapos siya, tumingin siya sa kanya na parang nagpapasalamat dahil nakaligtas sa isang panahong ang pagsasabi ngeng toto ay tila napakadelikado. Nanonot si Mateo sa presentasyon mula sa likod ng kwarto. Wala siya sa entablado. Walang mikropono. Hindi nakaupo sa gitnang upuan. Tinanggap niya ang isang pansamantalang advisory role na walang kapangyarihan sa desisyong pinansyal. Pagkatapos ng ilang buwan ng pakikipagtulungan sa mga auditor at pagbabalik ng mga halagang ginamit ng hindi wasto. Para sa ilan, iyon ay isang maliit na parusa. Para sa kanya, iyon ang eksaktong parusa. Ang mapilitang makinig bago mag-utos. Magpaliwanag bago magpasya. Maghintay bago makilala. Nang matapos ang pulong, ilang empleyado ang dumaan sa kanya nang may maingat na paggalang. Walang nagpahiya sa kanya. Walang pumalakpak sa kanya. Natuklasan ni Mateo na ang kawalang interes ay maaring mas matigas kaysa saput. Kinukuha ni Amara ang kanyang papel nang lumapit siya. Ginawa mo itong isang bagay na mas mahusay kaysa sa inaakala ko, sabi niya. Hindi agad sumagot si Amara. Itinago niya ang kanyang panulat. Isinara ang folder. At saka lamang siya tiningnan. Hindi ko ginawang tagumpay ang iyong pagbagsak. Ginawa kong istruktura ang katahimikan ng iba. Tinanggap ni Mateo ang pagtatama ng may bahagyang pagtango. Inaaral ko pa ring huwag ilagay ang pangalan ko sa gitna ng lahat. Halos ngumiti si Amara. Ang matuto ng huli ay mas mabuti pa rin kaysa sa hindi matuto kailanman. Hindi na bumalik si Katrina Moran sa magabulwagan ng BGC. Sa loob ng ilang linggo, sinubukan niyang ibenta ang kanyang bersyon sa mga mamahayag. Sinasabing siya rin ay naloko. Na pinaniwala siya ni Mateo sa mga pangako, na ginamit ni Amara ang kapangyarihan para sirain siya. Ilang tao ang nakinig. Kakaunti ang naniwala hindi dahil hindi siya ginamit sa isang bahagi, kundi dahil pinili rin niyang manggamit. Ang mundong gusto niyang pasukin ay tinanggihan siya ng may lamingang isang taong hindi kailanman itinuring na tunay na kapantay. Ilang buwan pagkatapos,
Nakatanggap si Amara ng isang sulat mula sa kanya. Hindi ito isang magandang pahingi ng tawad. Ito ay isang hindi pantay na sulat. Punong nasaktang pride, mga dahilan, at isang pag-amin na tila hinugot mula sa kalungkutan kaysa sa pagiging mature. Isinulat ni Katrina na lagi siyang takot na maging invisible. Na ipinagkamali niya ang pagiging gusto ni Mateo sa pagiging nirerespeto. Na gusto niyang talunin si Amara dahil akala niya ay may espasyo lamang para sa isang babae sa masang iyon. Binasa ni Amara ang lahat hanggang sa dulo. Pagkatapos ay itinago niya ang sulat nang hindi sumasagot. May mga sakit na hindi kailangang maging pakakaibigan para maintindihan. May mga pagkakamaling hindi nangangailangan ng dagdag na pahihiganti para maging sapat ng kulungan. Nang gabing iyon, bumalik si Amara sa dating penthouse sa unang pagkakataon mula nang kunin niya ang kanyang mga libro. Nagpasya si Mateo na ibenta ito. Hindi dahil sa drama, kundi dahil naunawaan nilang pareho na mas marami pang multo kaysa kinabukasan ang nakatago sa apartment na iyon. Wala na ang mesa sa sala. Sa lugar nito, mga saradong kahon, mga marka sa sahig, at isang kakaibang alingaw-ngaw ng katapusan. Pumunta si Amara para kunin ang huling bagay na iniwan niya, ang boteng alak na ibinigay ni Arturo sa kanilang unang anibersaryo ng kasal. Natakpuan siya ni Mateo malapit sa bintana. Hawak ang bote laban sa ilawng siyudad. Akala ko hindi ka na babalik dito. Sabi niya. Sumagot siya. Ako rin. Huminga siya ng malalim. Pinapanatili ang distansya. Ipinamigay na ang mesa. Tumingin si Amara sa bakanteng espasyo. Mas mabuti na. Masyado ng maraming paghihintay ang dinalangang masang iyon. Tila naramdaman ni Mateo ang suntok, ngunit hindi sinubukang ipagtanggol ang sarili. Madalas kong naisip ang gabing iyon. Ako rin. Sabi niya. Pero mas kaunti na tungkol sayo na sumasayaw sa kanya. Mas madalas na tungkol sa akin. Na natagalan bago tumayo. Ang kanyang katapatan ay tumama sa kanya ng tahimik. Lumakat si Mateo patungo sa isang kahon. Kumuhang isang maliit na sobre at inilagay sa counter. Hindi para kumbinsihin ka. Naisip ko lang na dapat kong ibigay sayo. Binuksan ito ni Amara. Sa loob ay isang kopya ngang isang sulat na ipinadala ni Mateo sa mga empleyado ngang grupo, hindi inilathala sa media. Hindi ginawang isang piraso ngang reputasyon. Dito, inamin niyang pinahintulutan niya ang isang kultura ng takot, kahambugan, at sentralisasyon. Sinabi niyang walang pamumuno ang nagbibigay katwiran sa pag-abusong tiwala at ang kanyang pagbabalik. Kung mangyari man, ay depende sa pagiging karapat-dapat, hindi sa apelyido o nakaraan. Binasa ito ni Amara ng tahimik. Hindi ito perpekto. May mga matigas pa ring pangungusap, marahil masyadong ensayado. Ngunit may bago doon responsibilidad. Nang walang agarang hiling ng gantimpala. Ipinadala mo ba talaga ito? Tanong niya. Ipinadala ko. At inaasahan mong malaman ko? Umiling si Mateo. Hindi. Iyon ang pinakamahirap na bahagi. Maingat na tiniklop ni Amara ang sulat. Kung gayon, marahil iyon ang pinakatotoong bahagi. Binuksan nila ang bote ng gabing iyon, hindi bilang isang pagdiriwang ng kasal, kundi bilang isang paalam sa kung ano ang ipinangako nilang maging bago sila nawala. Hindi sila naktos para sa pag-ibig. Naktos sila para sa katotohanang dumating ng huli. Ngunit dumating. Uminom sila ng tahimik sa loob ng ilang minuto. Tinitingnan ang Maynila na sinisindihan ang libu-libo nitong mabintana. Unang nagsalita si Mateo. Mahal pa rin kita. Hindi nagulat si Amara. Marahil ay alam na niya. Marahil ang pag-ibig ay eksaktong bagay na nagpapahirap isara sa ilang mga pinto. Naniniwala ako. Sabi niya. Ngunit ang paniniwala sa iyong pag-ibig ay hindi nangangahulugang ibabalik ko ang aking buhay sa iyo. Dahan-dahang tumango si Mateo. Hindi ko hihilingin iyon. Mabuti. Inilagay niya ang kopita sa counter. Dahil hindi ako premyo para sa isang nagsisising lalaki. O parusa para sa isang may kasalanang lalaki. Ako ay isang taong sinusubukang mabuhay ng tama pagkatapos mabuhay ng masyadong matagal para sa imahengang ibang tao. Napapikit si Mateo na parabang tumatanggap ng isang makatarungang hatol. May pagkakataon pa ba para sa atin sa hinaharap? Tiningnan siya ni Amara ng may kahinahunan. May pagkakataon para sa iyo na maging isang mas mabuting tao.
May pagkakataon para sa akin na maging masaya. Kung isang araw ay magtagpo ang dalawang bagay na iyon ng walang kasinungalingan, walang pagmamadali, at walang utang. Tingnan natin. Pero hindi ako nangangakong maghihintay. Isang taon pagkatapos, idinaos ng Alcantara Group ang kanilang unang pampublikong forum tungkol sa responsableng pamumuno na may presensya ng maempleyado, malilit na supplier, mamamahayag sa ekonomiya, at menega estudyante NG Administrasyon. Umakyat si Amara sa entablado ng walang gown. Walang agaw pansing alahas. Walang pangangailangang makmukhang hindi matatalo. Nagsalita siya tungkol sa mga pagkakamali, proseso, panlup na kultura, at tapang sa institusyon. Hindi niya binanggit si Mateo, si Katrina, o ang gabingang PBA. Hindi niya kailangan. Ang sinumang nakakaalam ang kwento ay naiintindihan ang bawat katahimikan. Sa pagtatapos, isang dalaga ang nagtanong kung ano ang dapat gawin ng isang babae kapag ipinagkakamali ng lahat sa paligid ang pasensya sa kahinaan. Hinawakan ni Amara ang mikropono gamit ang dalawang kamay at naisip ang sulat ng kanyang ama, ang malamig na mesa, ang singsing sa plato, ang abogadong pumapasok sa bulwagan, ang unang empleyadong nakaroon ng lakas ng loob na magsalita. Pagkatapos ay sumagot siya. Una, tumigil ka sa paghingi ng tawad sa pag-unawa sa katotohanan. Pagkatapos, ayusin mo ang iyong sakit para hindi ka nito sirain. Ngunit hindi rin nito patuloy na protektahan ang nananakit sayo. Hindi lahat ng reaksyon ay kailangang sigaw. Minsan, ang pinakamalakas na sagot ay ang tumayo, pumirma ngang tamang dokumento, at hindi na kailanman umupo sa lugar kung saan ka tinuruang maghintay. Mabagal ang mapalakpak, pagkatapos ay lumakas. Hindi ito tinanggap ni Amara bilang paghihiganti. Tinanggap niya ito bilang isang kumpirmasyon na ang kanyang kwento ay tumigil na sa pagiging isang pribadong sugat lamang. Paglabas niya, natakpuan niya si Mateo sa gitna ng tahimik na manonut. Hindi sinusubukang lumapit ng sobra. Itinango lamang niya ang kanyang ulo mapagmataas at malungkot. Sa parehong oras, sinuklian ito ni Amara ng isang maliit na ngiti. Hindi ito pagkakasundo. Hindi ito pagtanggi. Ito ay sapat na kapayapaan para sa sandaling iyon. Sa labas, patuloy na tumatakbo ang Maynila sa likod ng pera, pag-ibig, status, mga paumanhin, at mga bagong simula. Pumasok si Amara sa kotse nang hindi lumilingon. Sa upuan sa tabi niya, dala niya ang susi mula sa arkif ni Arturo. Isang folder na may mga bagong proyektong panlipunan para sa mga empleyado, at isang walang laman na bote na itinago bilang isang alaala. Sa unang pagkakataon, ang boteng iyon ay hindi kumakatawan sa isang sirang pangako. Kumakatawan ito sa isang babaeng natutong huwag gawing tadhana ang pag-abandona. At nang gabing iyon, habang kumakalat ang mga ilaw ngang siyudad sa salamin, si Amara ay hindi naghihintay ngang sinuman. Papunta siya sa kanyang sarili. Ang kwentong ito ay may layuning magbigay aral at aliw. Dahil ito ay tungkol sa pagtataksil, kapangyarihan, kasal, pera, at dignidad sa isang dramatikong paraan. Ngunit may malinaw na mensahe. Hindi kailangang sirain ng isang babae ang kanyang sarili para patunayang nasaktan siya. Hindi nanalo si Amara dahil mas malakas siyang sumiga. O dahil ipinahiya niya ang krida sa publiko. Nanalo siya dahil ginawa niyang kalinawan ang sakit. Nangalap ng ebidensya. Pinrotektahan ang empleyado, at naunawaan na ang kanyang dignidad ay mas mahalaga kaysa sa pagpapanatili ng isang pagkang-imahengang perpektong kasal. Mula sa pananaw ng pagbibigay aral, ipinapakita ng kwento ang mga panganib ng emosyonal na manipulasyon. Sinusubukan ni Mateo na tawaging dramatiko, sensitibo, at unstable si Amara para itago ang sarili niyang nga pagkakamali. Itinuturo nito sa mga manonut na kilalanin kung kailan ginagamit ng isang tao ang sisi, status, o takot para patahimikin ang isang taong nasasaktan. Ipinapakita rin nito na ang kapangyarihang walang responsibilidad ay maaring sirain ang isang kumpanya, isang pamilya, at ang tiwala ng mga taong nasa paligid. Nagtuturo rin ang kwento tungkol sa etika sa corporate world. Ang problema ay hindi lamang ang pagkakaroon ng krida ni Mateo. Ang mas malaking problema ay ang paggamit ng mapondongang kumpanya, pagmamanipula ng maulat, pananakot sa mga empleyado,
at pagkalito sa pagitan ng corporate assets at personal na pagnanasa. Sa gayon, ipinapakitang kwento na ang pamumuno ay hindi tungkol sa itsura, party, o karisma. Ang tunay na pamumuno ay nangangailangan ng transparency, respeto, at pananagutan. Bilang aliw, ginagamit ng naratibo ang malalakas na elemento ngang modernong dramang Pilipino, kasal na nasa krisis sa isang VIP party sa gabi ngang PBA, isang mapanuksong krida, isang pamilyang nag-aalala sa reputasyon, mag-aalihim na dokumento, isang corporate board meeting, at isang malakas na pagbabago sa tamang sandali. Ang mga elementong ito ay lumiliha ng suspense, emosyon, at pagnanais na magpatuloy sa panunod. Ngunit hindi nawawala ang lohikang kwento. Sa kaibuturan, ito ay isang kwento tungkol sa isang babaeng tumigil sa paghihintay. Huminto siyang hintayin ang kanyang asawa na bumalik. Huminto siyang hintayin ang pamilya nito na kilalanin ang kanyang sakit. Huminto siyang hintayin na lumitaw ang katotohanan ng mag-isa. Natutunan ni Amara na ang katahimikan ay maaring kahinaan kapag ito ay nagmumula sa takot, ngunit maari itong maging lakas kapag ito ay nagmumula sa paghahanda. Ang pinakamalaking mensahe ay, ang pagmamahal sa isang tao ay hindi dapat mangahulugan ng pag-abandona sa sarili.